Okay, magandang araw sa lahat ng mga manonood natin diyan. And then welcome sa kauna-unahang episode ng Top Shelf Stories, which is pinipicture natin dito is yung mga bartender or any na people na nagtatrabaho sa hospitality, and then yung success na na-achieve nila or kahit yung mga pinagdadaanan nilang success ngayon. Yun yung mga target natin i-picture dito. And then gusto kong i-welcome sa inyo our very own first guest here sa Top Shelf Story podcast natin, which is our very own Philippine Licudo Maestro, Kalel Demetrio. Oo, Sir, thank you, thank you. maraming salamat. Nakakatuwa naman na ako ang una ninyong sa dami nating pinaka-successful na tao dito sa industry. Napakaraming isang karangalan na mapaanyaya ng unang podcast natin. Dito sa Top Shelf Stories, ang gusto naming unang ma-picture dito is yung mga idol natin, which is yung mga ang tinatawag nating mga legend. So si Kalel is for me one of the legends siya. Isa siya sa mga pundasyon ng bartending industry. And hindi lang pundasyon, kumbaga haligi to ng bartending industry si Kalel. So maraming success, marami ring for sure, marami ring struggle, marami ring matututunang aral dito kay Kalel. Hindi lang sa pagbabartending, kung paano to hakin yung success nating natatamasa or paano i-control ang pressure sa buhay. Which is yun yung pag-uusapan natin ngayon. Boss Kalel, maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa Licudo Maestro Beverage Studio mo. And then, ano yung mga upcoming mo, boss? Bukod sa kung ano yung meron ka ngayon. Well, unang-una, maraming salamat sa pagpunta, pagbisita sa aking mumunting paraisong parisukat ko na kung saan dito ko binubuhos lahat ng detalye ng kinabukasan ko ngayon, yung mga gagawin natin. At saka dito na rin ako gumagawa ng mga other stuff like yung mga consultancy. Total, tanong mo na rin kung ano yung mga project. Consultancy, may mga parating tayo. Pero medyo lilo ako ng konti kasi meron akong pinaghahandaan na something for next year. Continuous pa rin naman yung mga produkto and medyo fortunately nakaland naman siya sa ibang bansa na nasa US na, Costco, Australia, Singapore, Hong Kong. Lahat ng mga product naman successful naman na ilan ng kumpanya. Pero meron lang ako ngayon na isang bagay na matagal ko ng pangako dito sa lupa na to, sa bansa na sinilangan natin. At yun ang talagang pinagtutuunan natin ng malayang pansin. So, venture lang to ng may mga partners ako. So, yun ang medyo pinopokus ko ngayon. Basta, maniwala ka, isa sa kayo yung lalapagan ko. Sino pa ba mga lalapagan natin? Yung mga tropa natin na ever since. So, sa mga nakikinig nito, guys, darating yung time, PM lang kayo. Siyempre, kailangan ko ng mga matitikas na ginipig dyan, guys. So, PM is the key, yan ha? yung mga ginipig dyan, kung sino yung mga gusto mo ay paglaro, lahat tayo, maglalaro tayo. So, dinadaan-dahan ko lang yung mga proseso kasi hindi pwedeng madaliin yung pinakamagandang pangako para sa bansa na to. Well, bago tayo mapunta sa mga ibang topic natin, sir, gusto ko munang tanungin, paano ba si Kalel Demetrio naging bartender? Or saan ka nagsimula na maging bartender, sir? Nasabi ko na rin to sa mga iba kong interview before, pero yun nagsimula kasi to noong una, hindi talaga bartender yung gusto ko noong una na nagsimula ako sa industry. Mahilig ako magluto, mahilig ako kumain, mahilig din talaga ako sa mga inumin. Pero the irony is hindi ako mahilig sa alak talaga eh. Talagang alam ng mga tao na kahit Alam ko hindi nga. growing up, Minom, eh. growing up, hindi talaga ako yung makikita mong lamang-lango, yung naglalasing. Ako yung nagpapainom. I know how to, kahit yung college pa lang ako, kahit nag-work pa lang ako. Parang isa na rin yung sa way para makaiwas ako yung tanggero noong unang panahon. Pero nung time na nagtatrabaho na ako, computer management and any skills parang medyo I have this mind na parang pag may nakikita akong bagay kung paano tumatakbo, gusto ko talagang aralin kung paano kaya nagsisimula yun. Like, maliit pa lang ako, minsan nasisira ako yung isang laruan hindi ko na ibabalik, hanggang sa yung mga electric fan, kakalasin ko, hindi ko na rin mabuo. Kaya ang naging passion ko talaga was more on electrical and computer. So, yan yung una kong kinurse. Pero nung nandun na ako sa part na yun, part of me bilang extrovert is
mahilig ako, I want to go out, I want to talk to people. Isa yan sa mga isa sa pinaka nagustuhan ko yan. Nung time naman na sinabi nila na mabilis daw pumunta kasi ako nun, self-study ako noon sa lahat ng bagay na ginagawa ko. And then, naging self-support ako, naging breadwinner din kasi ako nung family ko, ng mga kapatid ko, para pag-aralin. Ang sinabi nila sa akin, yung course ko kasi is computer management ngayon. Mas maganda magano ka, mag-waiter ka, mag-bartender ka, or ano sa ibang bansa para mabilis sa ibang bansa. Yun lang yung pinaka way out back in the days kasi para maging kusinero ka noon. Sabi ko kusinero gusto ko, sabi ko. Pero back in the days, mahal ang course ng pagiging kusinero Nung panahon na yun, may mga culinary course. Kung meron ka HRM, mahal din yun time na yun. Ako noon, I can't afford during the time na maghanap ng course na gano'n kamahal. Sa mga bata dyan ngayon, napakaswerte ninyo kung napapag-aral kayo. You have Oo. to make the most out of it. Sila ngayon, namimili na sila ng school. Namimili Tayo, na kung kayo. saan tayong Oo, nung palarin, kung saan yung budget. doon Tsaka lang kung saan tayo. kumikita. Kung saan yung kumikita mismo. Kung saan na tayo kumikita, minsan we cling into it. There's a pros and cons. May time na ako noon, isa na ako sa nagkaroon na parang hindi na ako bumalik sa school noon during that time. Pero nung time na nandun na ako sa restaurant, ang una ko talaga yung na-play nun, kusina. Ayaw nila ako pagbigyan nun sa kusina simula. Thank you nga pala sa mga una ko naging boss na binigyan ako ng pagkakataon kahit hindi yun yung naging course ko. Sabi nila meron pero front of the house kasi nakita namin siya, you can talk, pwede kang umarap sa guest, you have the demeanor to really speak. Siguro yun naman yung nagustuhan sa akin ng time na yun. And pero during the time kasi isa ako sa tipong pag nilagay mo ko sa isang lugar, sa una aralin ko. Darating yung time gusto kong aralin ko, ako talaga yung pinakamagaling. Parang ayoko magsayang ng oras. So, nung time na yun, nasa restaurant ako. Sa Pinapractice restaurant to? Sa Greenbelt ba to? Sa Shangri-La to. Unang-una kong F&B sa Shangri-La. Sa Shangri-La, it's sa Greenbelt yung pangalawa na yun. Kasi hindi ko ito sa akin lang to hindi ko malaman kung ikaw ba talaga yung, kasi nagtrabaho ako sa Greenbelt 5 Doon ako trabaho din. Hindi ko alam kung ikaw ba yung nakikita ako naglalakad sa Pasay Road ba yun, tawag nun? Oo. Arnais? Malas, Na nakasando, tapos may dalang, yung basketball, yung varsity bag. Malamang baka ako Hindi ko yun. alam kung Kasi ikaw yun may basketball session kami noon tuwing every Tuesday may kalabang kami niya na iba't ibang resto. Ayun nga, Tapos naglalakad ka lang, no? naglalakad ako, Nakikita kita nun. papunta ako EDSA noon. Ayun nga siguro yun. Ikaw nga Saan ka ba yun. nag-work noon? Sa Greenbelt 5, sa ako noon. Sige, banggitin ko na. Sa Chili's ako dati noon. Oh, malapit ka nga sa akin. Oo. Sima ako Okay. Katapat lang tayo. Katapat lang tayo. Katapat lang. Sima ako nun. Oo. Before ako mag-sima nun, sumusam na nga. So, sa sumusam, diyan ako naging front of the house ako. Hanggang sinabi ko na sana, sige kahit ano pong work. Pero sabi ko, kung meron man pong spot na mabakante sa loob, baka naman pwede po ako, sabi. Kaso nung time na yun, Japanese kasi yun Yung medyo natatanda ko pa yung shop. Stricto siya in a way kasi they're keeping up the standard nung Japanese standard. Kaya hindi ka, kahit knife, hindi mo pwedeng hawakan dun Bawal ka maghasa ng hindi mo kutsilyo, mapapagalitan ka dun. So ako nun, traditional Japanese ba yung traditional Japanese galing yung pinaka-head chef namin. Chef Bitoy. Okay. Tapos ngayon, nung time na yun, may palepal na ako noon hanggang sa tipong lagi diyan. Alam mo naman sa industry natin ang pinaka mapagkumbaba niya yung tipong maraming nalalaman Lahat yan tsaka napansin ko lang pag pakialamero ka sa natin pag pakialamero ka, yun yung yun yung parang mas mabilis kang mag-advance kasi malikot ang utak mo. Mismo. Ganun. Nakikita din naman ng tao yan. Noong una, syempre tayo tsaka nung panahon namin. Ang ko sa inyo mga bagong bartender is maging pakialamero kayo. Huwag kayo mahiya sa mga head nyo. Medyo pero you have to respect pa rin kahit pa paano. Siyempre, kailangan yun. You have to stay curious sa lahat ng bagay. Pero mapapansin kasi napakaswerte nga ninyo Kasi nung panahon namin, may mga gatekeeper yan na parang, culinary graduate ka ba? Saan ka ba? Tsaka dati talagang mumurahin ka talaga. Nakatikim ka talaga. Ngayon, yung mga bata ngayon, pag nakatikim ng mura, uwi ka agad yan. Malamang. Pero dati talagang mamumura ka, kasi biruin mo, nag-aral ka, tapos para lang ipamukha sa'yo na hindi ka magaling, di ba? Minsan hindi kaya ng yun, pero lahat yung pagdadaanan mo at saka naranasan natin pareho. Total, magkabatch naman tayo. Alam naranasan mo na yung magpiprint ka ng napakaraming resume mo, tapos alamin mo lang kung saan ka tatanggapin ng time na yun.
Although napakasarap nung panahon ngayon, may pa-job fair na, may Mm. pa-online na, nasa bahay na lang kayo nag-a-apply kayo, May pero mga ano na, may LinkedIn na, may LinkedIn na, oo. may mga ano na, yung resume mo, ang gaganda na kasi may mga Canva na, Tsaka kaya ang mo ng ganda lang dati din 'no, isa dun sa pinaka-nagustuhan ko lang siyempre you're trying to prove yourself 'pag nag-a-apply ka. Yung mga trade test gustong-gusto mo 'yan, eh, 'no? Minsan yes, you yes. have to fake it or make it pero parang bigla ka talaga 'di ba bartender ka ba talaga? So, talagang pupunta ka sa likod ng bar at Oo, aanin ka, alam mo ba, bigyan mo ako ng vodka cocktail, bigyan mo ako ng tequila cocktail, mm. gano'n dati. Hindi ko naranasan yung part na yun nung dahil nagsimula nga ako as a server nun hanggang sa naging nakita ko lang na yung kusina napakalapit sa bartending. Kasi yung bar nun katabi ng kusinero, ng sushi man. Mm. Gusto ko talaga maging sushi man nung time na yun. Kaya siguro ako nakuha ko yung landi sa garnish, eh. Mm. Mahilig ako talaga sa ano, mahilig ako sa kutsilyo, koleksyon ko yan, eh. Tapos mahilig talaga akong mag-ano pattern. Dun ako unang na-in love sa pag-ano, sa pagba-bartend kasi nung naging bartender na ako nun, malapit na ako sa kusina nun. Sabi ko, malapit ko na gagapangin. Ang kaya ako naman naging bartender, si Marlon yan. Si Marlon yung unang-unang bartender na kinausap ko, tsaka sila Nash. Kung mapapanood niyo 'to, maalala niyo yung mga pangalan ninyo. Kayo yung nag-spark sa'kin Shoutout na sa inyo, shoutout sa inyo. shoutout para maging kaibigan ko yung sushi nung time na yun. So yun, hanggang sa tipong nagiging bossing ko yan, Mm. nalilinis ko yung stasyon, pine-prep ko yung mga hiwa-hiwa nila, pigaan nila diyan. Hanggang sa tipong napunta na ako dun, hanggang yan na, meron na akong ano na, nakakahiwa na ako ng mga isda, nakakahiwa na ako. Eventually naging sushi man and naging kusina din ako daan-daan. Pero bumabalik pa rin ako sa bar kasi dun na yung time na ano, eh, na nandun na ako sa posisyon na yun, hindi ko talaga official position yung sushi man at saka yung sa loob ng, kitchen. Pero nagkakaroon na ako ng authority na puwede kasi nasa loob na kami. Oo, Parang linya ka na nandun na eh. yung level na ano, Oo, eh, na production ka na, eh. Alam mo oo. yung kaya masasabi ko ang pagba-bartend ano, eh, ito yung elite working class ng grupo natin, eh. Kasi Mm. tayo 'pag medyo extrovert ka, magaling ka makipag-usap, nasa server ka. Pero hindi ka magaling sa production at hindi ka mahilig makipag-usap, nandun ka sa loob talaga, Mm. back of the house. Pero 'pag yung tipong ano ka, hybrid ka ng dalawa, eh. Kasi gumagawa ka na, nagpo-production ka na ng napakaraming order, kailangan mo pa Nagka mag-entertain, oo, kinakausap mo pa yung tanong pa ng tanong yung guest mo, nandun yung skills din sa'yo ng yes, pagba-bartend na habang may ginagawa ka, hindi mo puwedeng ipakita, eh. Parang ang bibi na nasa gitna nasa tubig na mm. kalmado yung demeanor pero kumakawag yung paa mo sa Yeah. ilalim. Ganun tayo 'no? Kailangan Oo, natin oo. kausapin lahat ng hindi alam na natataranta tayo. Kasi 'pag natataranta ka naman, although meron talagang dumarating na gano'n, pero dun na lumalabas yung totoong karakter, dun mo makikita yung magaling. That's what separates, eh, yung bartender na nakakapagbigay pa rin ng maayos na Yes, hospitality. sir. 'Di ba yun? Eto Yes. kilalang kilala ko na gano'n talaga 'to ever since eto hindi mo makikitang may problema ka dito, dun mo Yan. makikita na ano, eh, in the facade ano talaga, eh, Oo. kalmado, eh. Like, tsaka ang simple kumbaga ang pagiging bartender naman kasi is ano, eh, total ano siya, eh, total factor siya ng ano, kumbaga kailangan meron kang kahit hindi ka gano'n kagaling magsalita, as long as kaya mong i-express yung sarili mo sa guest, kaya mo siyang, i-entertain nang maayos, may respect ka sa mga colleagues mo, 'di ba? Kumbaga, for me 'yun yung basehan ko, tsaka, may mga mentor din kasi ako na ano, na ako may hindi ako makakalimutan na mentor, eh, kasi si Nino Cruz 'yan. Yun, Gusto Lodi. kong maging ano 'yan, gusto kong maging guest namin dito 'yan. Ayan, si Lodi Boss yun. Nino, nananawagan ako sa'yo. Yan. Siya na ba pangalawa? Hindi ko pa alam, eh, pero depende Mahirap sa mo schedule, mahirap eh, depende makukuha sa ng schedule schedule nila, ni eh, oh. Boss Oning, kahit ako hindi ako makakuha ng schedule diyan. Pero ano, 'yun, naalala ko no'n, ano ako no'n, siyempre maano lang tayo, balik-tanaw lang tayo sa mga nangyari nung nakaraan, naalala ko no'n, waiter ako no'n sa ano, Niner Ichinana. Nagsimula kasi talaga ako waiter. So, waiter ako sa Niner Ichinana, tapos sila yung mga head namin no'n. Kaming dalawa ni Oreo, shout out. Pares kaming ano 'to, waiter. Si Oreo nalilinya na dun sa kabila sa mga wine siya. Wine, juices, sodas, mga ganun siya sa Hungry Hound 'yun. Tapos sila boss ninyo nasa Niner Ichinana. Ako gustong-gusto ko doon kasi clubbing siya, eh, parang club style na gano'n. Cocktail speakeasy style gano'n. Sabi ko, "Ang ganda naman dito." Tapos ang aangas pa nila kasi walang uniform, eh.
Sabi ko, gusto ko to maging ganito. Sabi ko, ganun. Gusto ko maging bartender. Tapos one time, ako nun, hungry hound ako sa kabila, sa restaurant ako. Tapos kailangan ng mag-OT na waiter. Magpresenta ka agad ako. Sabi ko, ako na boss. Sabi niya, okay ka lang kahit ang out ko nun alas 8 ng gabi. Hanggang alas 12 ka, okay ka lang. Boss, okay lang ako. Gusto ko yan. Punta ako doon. Dito na, busy sila. Punta ako doon, waiter. Siyempre, medyo alam ko na rin naman yung mga cocktail. Tapos, tinanong ko si boss ninyo. Sabi ko sa kanya, boss, paano maging kagaya mo? Sabi ko. Sabi niya, bakit? Ano ba ako? Sabi niya, bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Sabi ko, boss, magaling ka eh. Sabi niya sa akin. Sabi niya, ano ba ang definition mo ng pagiging magaling? Sabi ko, ano boss, yung kayang gawin lahat, yung basta boss, yung kayang gawin lahat, magaling sa ganito, magaling sa ganyan. Ang sagot niya na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan, tapos pinapasa ko to sa mga tinuturuan ko ngayon na, sabi niya, kasi ako Jason, ang definition ko sa pagiging magaling is yung kayang i-share yung knowledge niya sa iba. Sabi ko, wow, ang ganda nun sabi ko. Sabi ko, grabe yun Sabi ko, tindi hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan yun. Laging, pagka may bago, ganyan, hindi ako maramot. Hindi ako maramot sa mga knowledge. Tinuturo ko sa kanila kung ano yung pagdaanan ko, kung paano gawin ng Pero syempre, hindi ko ini-spoon feed lahat. Kumbaga, merong certain na lang na hanggang dito lang yung ituturo ko sa'yo. Syempre, kailangan mo ring mag-grow, kailangan mo ring mag-explore. So, yun. Yun yung ko kay boss ninyo. Totoo yun. Applicable yun sa lahat. Mm. Oo. Ako din isa din sa pinaka naging batayan ko na lagi ko sinasabi sa sarili ko, when people ask me about success for me is replicating another me. So, ibig sabihin nun, yun nga na hindi ko masasabing successful ako hanggat ako lang yung nandun sa tuktok. Kailangan medyo you have to build and you have to push people up. Yun yung nakikita ko na. Pag nakikita kong successful and nare-replicate ko yung sarili ko, doon ako natutuwa. Doon ako parang at least kahit paano nakagawa ko na. Ibig sabihin, okay yung naging fundamentals up to the advance na nabigay ko sa kanya kasi na-carry niya eh. Nagkaroon siya ng principle na yun. Tsaka ang sarap kaya makita nung halimbawa, matuturing kanyang mentor or matuturing mo siyang mentor tapos nag-success ka. Kasi ako for me, pag makikita mo sila na may mga mini-mentor mo na, kita mo, ang galing na sa bartending, kaya mo nang bitawan, kaya ng Tapos makikita mo, ang sarap rin parang for me, success din yun eh. For sure, ganun din naman nararamdaman ni boss ninyo sa mga, ang dami kasing na-mentor niyan. Daming ikaw marami ka ring na-mentor di ba? Medyo fortunately kahit paano medyo napunta tayo sa posisyon na nakapag-mentor tayo dahil nga sa posisyon natin na consultant din tayo aside from building my own bars. Yun nga, nagiging consultant din ako and I get to really mentor and minsan naanyayaan tayo na mag-talk or gumawa ng seminars. So yun, gagawan ko ng at dun ko rin naman nakikita yung napupulsoan ko rin kung sino yung mga next. At pag nakakita din ako ng potential, tinututukan ko rin siya. Pag nakakita ko kasi hindi lahat may potential eh. Pero pag may potential yun. Pero isa sa bago ko bigay yung potential na yun, ang gauge ko naman yung ugali talaga. Medyo talaga, attitude talaga. Isa sa pinaka nowadays, isa sa challenge natin ngayon yan dahil syempre, we're handling young people right now. Iba na ngayon yung laro nung una at sa ngayon. So, medyo hindi na parang avocado care na nga yung dating na hindi ka pwede basta-basta magano kasi nandiyan na yung social media, nandiyan na yung nagrarant ng hindi mo alam. So, may mga ganong sitwasyon. Pero, malaking bagay na pag nakita ko yung attitude mo, maayos talagang kahit hindi ka magaling. Kasi yung skills, totoo lang, tuturo talaga yan, guys. Totoo. Lalo na ngayon, in the dawn of AI, in the dawn of social media, huwag mo lang sayangin yung oras mo ngayon. Pumunta ka lang, nag-YouTube ka kaysa mag-scatter ka sa phone mo, di ba? Instagram mo, makita mo lang na mag-type ka lang, who's the best bartender, what's the best cocktail, up bar right now. Makikita mo na until na yung algorithm mo, tatargeting ka na nun eh. Yun yung hindi yung sasayang kasi lahat na ng knowledge na sa internet na guys. Ngayon, application naman nito, kayang-kaya mo na rin yan. But yun nga, yung attitude first pa rin. Kasi iba pa rin yan. Kasi dyan na yung tinatawag na yung pinaka-proper mindset mo.
kahit naturuan kita ng napakagandang skills kung paano mo siya gagawin, kung sama-sama ba o hindi, nandun na yun eh. Kasi Totoo. tinuruan mo, sabay sakto, naging magaling. Pero siyempre, kung paano niya i-apply yun, kung magiging mayabang ba siya, Oo. kung gagamitin niya ba yung panlamang sa ibang Tama, tao, o tama. pang ano, binuruan mo na inventory, nakahanap ng paraan para dayain yung inventaryo. I mean, maraming system eh. Oo. Pero pag ang tao talaga na matino, tandaan nyo guys, life is a circle guys. Isa sa pinaka-ano kaya na, pag may nakakatrabaho ko na talagang hindi ko makalimutan, lagi ko sinasabi pag lumakas-lakas ako at medyo nagkaroon ako ng opportunity, kukunin at kinukuha ko. So yun din naman, pag dumating talaga yung time na maayos yung work ethic, natatanda ko yung taong yun. Sa lahat Oo. ng bagay na, uy, meron tayong racket outside. Wala man yung bar, meron akong parang outside. Kinukuha pa rin at alam ng mga community natin yan na kung sino, baga parang PM is the king nga lang ang Yes. tawagan natin yan eh, na Oo. yung isa si Jason sa mga bagay na pag Yeah. dumating na, son, meron tayong mini racket, baka Oh, pwede. yeah. Alam ko kasi work ethic nito. Yeah. Medyo makulit to, pero alam mong pagtrabaho, trabaho tayo. talaga to. Oo. Oo, yun. Kaya kahit paano, ayusin nyo rin yun kasi hindi nyo alam yung kasama ninyo. You never know kung ano na siya eh. Kasi ako dati, boss ko rin. Yan din yung ako din, ang pinaka-mentor ko, ang naalala ko talaga Chef Robbie, yung isa siya parang maraming tinuro sa akin. Inayos niyo mindset-wise, isa sa pinaka-nagbigay sa akin ng ano yun. Hindi man ako tinuruan sa bartending, tinuruan niya ako sa pagma-mindset like quality over quantity. Actually, yun yung mga isa sa mga pinakamalaking ambag sa atin eh. Kumbaga hindi lang naman ano eh. Yung alam mo yung paghulma ng kung paano tayo lalabas ano tawag doon na comfort zone natin, di ba? Yeah, mismo. Yun, isa din. Maganda din talaga guys na meron kayong mentor. Ako man, si Chef Robbie, hindi man siya sa beverage kasi ako yung naging beverage guy niya. Wala, puro siya food. Pero idol ko na siya sa food and principle niya sa lahat ng bagay. At saka nakikitaan ko din siya ng mga bagay na hindi ko tininitan. Sabi niya, hindi lahat sa kanyang, in his own words, hindi mo kailangan i-please lahat ng tao. Alam mo lang i-please mo lang yung tao na talagang pinakamahalaga. At saka there will be a time that you have to make a choice between between quality and quantity. Lagi mo isasangala-ngalang at saka huwag kang tama rin sa R&D kahit ano pa man yan. Yun, kaya ako ganito mo naman hanggang sa lahat ng tinitiran ko talaga. Oo nga Gusto ko lang at lagi may laboratory setup Oo. kasi alam mo naman alam ko siguro sa mga creative minds na ginagawa na yung linya natin, creatives. Minsan may mga alas 3 tayo, mga wolf tayo na gabing-gabi, gising na gising tayo, buhay na buhay tayo. May mga bagay na kating-kati ka nang gawin eh. Kaya yun, medyo may mga, kaya sinetap natin ang ganito no, na kung saan man ako pupunta, gusto ko right on the spot, kaya ang mga pag-create. So yun ang isa sa mga journey natin na colorful eh. Pero maraming bagay kung ano nga eh, kung may mga tagumpay nga ako, siguro yung tagumpay ko nung dati na yung kung paano naging success story yung mga bagay na mahirap noon una. Kasi, again, I'm not really graduate, second year college lang ako. But at the end of the day, it's not about that eh. It's about yung sinasabi na rin diskarte. Okay din guys na gumraduate ka. But at the end of the day, yung pinaka-motivation mo, tsaka yung paniniwala mo. Kasi I was offered so many times job outside the country to be a beverage director of a hotel or something. Pero I still choose our country. Yun yung pinaka-nakita ko na I have a conviction na kaya ko siguro talagang sabi ko, I think I can make it big here. Hanggang ngayon, inisip ko rin na kaya ko pa rin, by just loving everything na nakikita ko, loving the community, loving every ingredients na meron tayo, and representing our country through the product that we created here uniquely. So, isa rin yan. Isa yan sa motivation ko na, na hanggang ngayon, intact yun. Hindi pwedeng mabuhay yun. Hindi ang ibang bansa, I might help them in other way, pero mas unahin ko tulungan yung bansa natin. Kasi syempre, total mindset natin is the greener pastures on the other side. Eh. Na-try na rin. May mga bagay minsan matitempt ka na eh. Lalo na when the times get tough. Lalo na yung mga time ng mga pandemic niya. Ako, the closest one was nung pandemic. Pumunta ako ng Bhutan. I was commissioned by the king to really teach his people, create a fundamentals. It's in an Himalayan country. Tabi siya ng Nepal, likod siya ng nasa harapan siya ng Tibet, nasa gitna siya ng nasa taas siya ng India. Alam mo yung Nepal, Himalaya, yan.
Yan na yun, isa na yun sa, ng Oo. time na yun, wala naman talagang palag dito sa Pilipinas yung mga work na nin, Oleg. Oo. So, ako nun, matagal na rin naman sila nagbe-message, binigyan ko na rin yung chance yun. At the same time, gusto ko rin talaga na, mapunta sa mga bundok ever since. Alam mo naman ako na ingredients Ano ka hungry ako talaga eh. ano tawag nito, mahilig kang foraging no? Oo, kung wala ako dito talaga guys, makikita yan. Lately lang, hindi na ako masyadong nagpo-post. Siguro, idara na rin siguro yan, no? Mm. Hindi ako masyadong mahilig mag-post lately, pero pag hindi nyo ako makikita dito sa Manila, malamang makikita nyo lang, nasa ibang lugar ako. Kasi I still believe na may madidiscover pa tayo dito. Marami, like this ube. By the way, bago tayo magsimula, at since na natin, kailangan tikman muna rin itong inanda natin na to. So, Ito isa sa mga mo to no? Project mo to talaga no? ito yung isa sa mga Success mo no? product natin na medyo kahit pa paano, yung pangarap natin na makagawa ng produkto that will be a global phenomenon. Ito na gawa sa atin. Ito na yun. It's just so happen na I'm with the team na naniniwala na pwede. Pero So, alam cheers mo, muna boss, tayo. ang sarap nito kasi ang daming, kahit saan akong limbawa, sa dati kong trabaho, sa The Peak, actually hanggang ngayon sa bago ko, nagtatanong sa akin kung meron kayong ubik cream nga, ube Yun. liquor, agimat. Thank you. Alam mo naman, PM lang. PM is the key. PM is the key lang. Oh. Tikman natin. Sarap. And available naman na siya. So ito, nagkataon naman na yung company ko, may project kami noon, iba-iba yung project namin noon eh. Pero ako noon, time na yun, parang ito yung project una namin, Agimat Gin eh. May mga produkto na existing yung company when I joined the company. But this one is one of my project. Order kami ng ganitong bote, pero sinabi ko nun sa mga partners ko na, kung pwede yung ibang bote, ganito yung kulay. And pinresent ko na yung idea sa mga partners ko, and then I created the product, and then pinatikin mo sa kanila. Nagustuhan ng buong team. So, the whole team bowed na magtutulungan kami para lang ma-produce namin yung ganito. So, from the cream, from the ube and everything, everything was from scratch until such time na, yun nga, you have to check kung saan yung pinakamagandang raw mats. Hanggang sa overtime, ang isang produkto naman, nagdi-develop naman yan from time to time. Na nag-iiba, pwedeng iba nung una, iba yung ngayon. Pero ang ganda lang naman is yung the idea that I implanted, pinaniniwalaan ng grupo, and yung grupo naman nag-all-in ng time na yan. Nag-all-in naman time na yan. Kaya natutuwa naman ako nung time na na-collab namin tong buong idea na to. Pero from the design of the bottle and everything, collab din kami nung isang partner ko sa lahat ng bagay. Pero boss, hindi sa sobrang solid talaga na itong product nyo na yan. Thank you. Sobrang nung unang natikman ko yan, Thank grabe you. to pang international to Okay. Nagdilang anghel ka pala nun. Nagdilang grabe. Hindi ko rin naman Di ba expect. nagdadala ka pa nung dati sa The Peak? Oo, nagdadala ako Yung nun. caramel vodka mo, dinala mo rin yun. yun doon, di Nagdadala ba? ako nun nung time na yun kasi para naging as the creative director of the company, I'm also the ambassador na rin kasi syempre isa na rin yun sa pinaka-naganig dahil nga syempre multifaceted naman ako na I can bartend, I can create a product, I can be consultant, and I can be a distiller. So yun na yun, yung time na yun, full circle na rin kasi nga sabi ko nga sa'yo, kung lagi mo rin nare-reinvent, isa pa yan guys, tandaan nyo rin yan. You always have to reinvent yourself every year. Ako, nakikita ko, parang meron akong bagong, every year may tinatry akong bago na hindi natin alam, malay mo, magustuhan mo rin yun, and malay mo, maging ano ka rin dyan. Ngayon, guys, sa trip to trip ko ngayon, pickleball, and I know that at makukonect din natin yung industry dyan, guys. Dahil na sa mga 30 to 40, guys, napakagandang simula niyan. Walang injury. Pinopromote pa no? But the thing is, nakikita ko, konektado na rin sa industry natin. There are some pickleball. Actually, marami na sa industry natin naglalaro. Kaya guys, alam niyo na kung sino man yung mga naglalaro. PM lang ha. PM lang. Baga guys, kung ang golf, nakikita nyo, talagang networking ng mga mayaman. Ito din naman, depende sa lugar. Dito ko rin, nami-meet ko rin yung mga tao na interesting yung lifestyle nila, kung ba't sila nagpi-pickleball, doktor, Direk Chito Ronyo, dito ko sila na-meet. So, in a way, makikita mo sila na nandun sila sa community na, kasi iba na rin ngayon natutuwa din ako kasi parang health conscious na rin yung tao. Isa na rin sa naging success ng Ube is because of that, dahil nga,
before everybody was into spirit forward, like whiskey, gin, and all. Gusto yan. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Pero ito kasi parang ito yung pinaka-most tolerable na alam mong hindi masyadong ganun katindi yung alak. Kaya naging ko isa rin sa naging secret sauce din ito, yung parang kayang inumin ng kahit sino. Yun naman yung ano, kahit may mga kilala ko na hindi naman sila umiinom, pero sabi na napainom daw uli sila dahil dito. Pero dahil nga minsan, nire-request din ng mga sa asawa nila or yung mga anak nila. And siguro, yung because of the packaging and all, nagagandaan din sila na ano na pang-regalo din. Hindi naman super expensive, pero nakikita nila na parang pag inano mo, something unique from our country. Yun naman yung nakakatuwa kasi the idea is to make sure that all the festivity na parang nung bata ako, Kahit yung ano yung vodka mo eh. yun. Matitikman natin. Round 2 yun eh. Round 2 natin. Round 2 natin yun. Kahit mamaya yung yun. vodka mo, hindi, seriously kasi yung vodka mo na yun, di ba binigyan mo ako sa ano nun, sa The Peak, nagpadala ka nun, tapos Yeah. umorder na rin kami nun eh. Ang ano ko nun, ang mga guests ko, kasi syempre mga foreign nga, so naghahanap sila ng something local. Local, yeah. So, sabi ko, sakto, may binadala si Galel. Pagtikim ng guest ko, pare, sabi niyo, wow, amazing. Hindi, Local. seryoso, talagang nagtanong siya sa akin kung nalabas na ba yung gano'n. Sabi ko, yeah, meron na siya sa mga, sa market yata. Tapos dinala ko yata yun sa, sa bar mo, sa Agimat. Tapos doon yata sila, ewan ko, doon sila bumili yata ng Yan. I think I remember the night na Oo, dumala yan. No? may dala akong guest na bumili ng ano. Yun din naman natutuwa ako sa industry natin. No? Na yung ganyan na parang kagandahan sa industry din natin is parang we share each other Oo naman, contacts. dapat. Hindi tayo yung... Kasi I've been to kitchen shoes. I've been into server shoes. I've been into a manager shoes. And I've been to a bartender. I've been also nakapag-train na rin ako ng mga barista, pero hindi iba din yung sena ng mga bartender kasi tito intact talaga kami dito in a way na sa poblasyon lang when we build a bar. Hindi lang yung bar namin yung pinopromote namin, kailangan namin pati yung mapuntahan yung Otto, kailangan namin mapuntahan yung Spears Library, talagang nakaruta na yan. Nakaruta na yan. Oo. So, eto, tulad ng bago ni parang Jason ngayon, yung Iron Perry, isa na sa mga ruta yan. So, ganun tayo, ganun sa industry nakakatuwa na parang hindi lang ikaw yung, kasi syempre, you want you want your place or you want the whole Philippines to be a destination. Oo nga eh. Na kailangan napakita mo rin yung iba't iba kasi iba't ibang diversity ng kada bar. Hindi pare-parehas. Tsaka yun yung goal natin na, kumbaga, mailagay natin yung Philippines sa cocktail map eh, Yes, diba? Yun exactly. yung talagang goal ng mga Mataas ang bartender. potential, sobra. Oo, Di ba? Kita mo sobra. naman sa mga kaibigan natin sa ibang bansa na basta may Asia's 50 best, malamang sa malamang may Pilipino na nag-work yan. Oo, totoo yun, totoo. And isa din sa hindi naman not being biased sa Pilipino when it comes to bartending. Kasi ang bartending more likely magandang humor ng Pilipino eh. Kaya natin tumawa, like ikaw ba pumunta ka, ikaw isipin mo lang yung sitwasyon mo, pumunta ka sa masama yung araw mo. Pumunta ka sa isang restaurant kahit Jollibee pero nakangiti ka agad yung nagsiserve sa'yo, yung nagpupunas, nakangiti. Totoo yan, Parang totoo hindi ka magalit. Oo. So tayong Pilipino pag ang mga bartender kasi nandun maraming bartender when it comes to standard fundamentals, talagang iba't ibang klaseng bartender sa buong mundo nakita ko na sila kung ano yung mga nila. May kanya-kanya silang pinipresent in the table. Pero yung pinipresent ng Pilipino, yung puso sa trabaho, na nakangiti ka agad na pag sir, tandang-tanda ka. Ito si sir, kumusta to? Ito si sir, ito yung kasama. Ma'am, hindi yung kasama si ma'am. Alam mo yung tipong mabanat ka agad natin na ngingiti ka agad And yun pa lang, ang Pilipino kayang lumuro talaga ng ganun. Kaya siguro ang Pilipino napakagaling na bartender kasi kaya talaga natin Tsaka yung hospitality natural na sa atin eh. Oo, yun. Di ba? Kagaya nung mga simpleng lang, yung pag may bisita ka sa bahay mo. Mismo. Anong drinks yung gusto mo, di ba? Yan, di ba? Yung mga simpleng ganun lang na culture na talaga ng Pilipino yung hospitality. Bata pa lang, no? Since, Ganun na talaga tayo, no? Diba? Kasi ganun talaga, no? Kasi ako naalala ko, pag makikitulog ako sa kapitbahay or ako naman may makikitulog na kalaro ko when I was like 7 to 6 years old. Mag-sleep over si tapos syempre bilang ikaw, ang hospitality mo, hindi mo bibigyan ng amoy laway na unan. Mga ganun. Talagang ikaw yung mismo, ikaw pa dito si dito sa Papakainin mo. Papakainin mo, kakain kami ni
I mean, alam mo yung ano, alam mo na tipong gano'n tayo ka-hospitable pinalaki. Kaya nadadala na talaga natin, eh. Oo, kasi And natural eh, natural. and hindi tayo by the book in a way na kaya nating minsan na nababali natin yung book, Mm. when it comes to, human intervention dun sa trabaho na minsan alam mo standard pero minsan dun naman tayo nagiging weak pagdating sa bagay na minsan kaya natin baliin standard 'pag alam natin mag-decide kung mali or tama. Lalo na 'pag Mm. minsan yung empathy, yung Yeah, 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 yeah. naaawa ka, naging tropa mo, may gano'n tayo, na siguro gano'n kahit sa guest hindi din natin masyadong nagiging napapamahal din tayo sa mga guest natin, Oo, totoo lang, eh. actually marami yan, gaya niyan. Hindi naman sobrang pagmamahal, alam mo Hindi na, naman, ano, ibang iba marami na. rin kilalang Marami, napamahal. marami rin talagang ganon. Naging pagkakamali yung pagmamahal, pero Yeah. hindi. Maling pagmamahal yun. Hindi, pero napapamahal din tayo Yeah. talaga sa kanila. Kasi inaalagaan din tayo, di ba? Maling pagmamahal. Sa next topic muna. Tokso yun, tokso. Tokso. Hindi, pero yan yung mga kailangan nating iwasan eh. Which is naiiwasan naman. Professional tayo sa trabaho natin eh. Mismo. Di ba? Kumbaga, trabaho. Hindi ka rin pwede maging makalat. Yun Yeah. ang ano. Kasi Oo. talagang kasama na sa pagbabartend dyan eh. Kasi Oo. nandun eh. Aminin natin, nandun ang mga bartender, wala man sa itsura, hindi yung charm nandun eh. Oo. Meron tayong parang X-Factor talaga yung charm na parang, uy, si Jason yan. Pag sinabing Iron Perry, Jason na yan. Katulad Yeah. yun, kung saan lumalapag ng tao to, alam mo, pag sinabing Iron Perry, uy, Yeah. si Jason yun. Alam mo na, he's owning the place na eh. Ganun yung Ayan. nangyayari. Hindi, ganun talaga. Pero syempre, kailangan natin siyang isalin na rin sa iba. Kailangan na rin, hindi pwedeng puro tayo, hindi pwedeng Mismo. puro, 'di ba? Syempre, kailangan is kailangan okay naman, ganyan, hindi pwedeng laging ako. Kumbaga ako naman ang nasa likod nyo ngayon. Yeah. This time kayo naman yung gusto kong naka-front. Ngayon, nasa sa kanila na yun kung paano nila yayakapin, Mismo. 'di ba? Sana nakapagod na rin kung puro tayo. Oo, pa rin. man. Asawa Ayun na. naman. Joke lang. Joke lang. Hindi, pero syempre, maganda pa rin yung ikaw pa rin yung parang yung command. Ikaw pa rin yung baga. Pero ngayon, syempre, hindi lang naman ako, may David kami. Si David, isa din sa ano yan. Meron kaming, Shout out, meron Boss kaming David. Jana sa sumiliar namin. Oo, nakita ko rin yung Oo. Jana, very promising din yun. Mm. Very hungry sa knowledge. Yun naman yun, nakita mo naman, makakatrabaho mo yung mga ganun. Oo. Alam mo na talagang mag-grow yung team. Oo, totoo. Kasi alam mo na tipong bigyan mo na isang task, puputok din yung utak nun sa pag-iisip eh. Mm. Eh, masarap makatrabaho yung creative din. At the same time, yung parang alam mo, enthusiast siya. Hindi yung parang gatekeep na parang na sinasabi mo pa lang parang hindi niya na ma-accept. Parang mga ganun. Malaking bagay din yan. Yun. Panatilihin niya lang yung healthy lifestyle talaga doon sa community, sa mga nagsisimula at sa ano. Dati Kasi nga, sila din talaga makakatrabaho nyo ng paulit-ulit everyday. Parang ilang porsyento? 60 to 70% ng buhay mo nandun sa trabaho. Dati nga naalala ko yung bartending community natin is sobrang liit lang eh, di ba? Oo, maliit lang. Pero tsaka yun ang yung kumbaga maibida ko lang yung year kasi namin, yun yung pinaka-crucial na year eh. Kumbaga parang ang hirap, kumbaga kasi hindi pa open yung mind ng mga consumers regarding sa cocktails. Ang gusto lang nila lagi is matamis, ganyan, beer, wine. Yeah. Wine medyo hindi rin ganun ka dati. Alas konti lang yung gusto ng Oo. tao nun. Pero yan, ako kumbaga thankful ako kasi hindi ko naman sasabihin na isa ako sa nauna. Pero kumbaga masasabi ko rin na nandun ako nung nagsisimula. Yeah, 'Di ba? Nandun ako, nakatapak ako sa lugar na nagsisimula to. mismo. Diba? So sa pinakamahirap na part yun, totoo yun. I have to agree na talagang tipong, kasi when it comes to cocktail, nung nagsimula tayo, parang the Darkman era yan, na parang ang gusto lang ng mga tao niyan. Kung may cocktail man, yung mga babae lang nagkakagusto niyan, yung Oo. karaniwan yan, pineapple juice, blue curacao, yung mga Mm. matatamis na parang Yung mga 80s, weng-weng, 90s, yan, weng-weng, Long Island Chevbot. Iced Tea, yan, Chevbot. Alam mo yung mga tipo, may Chevbot, ang door sarap sling, nun, lahat sarap na nun. sling, Pati, so in a way, Dati nga, enjoy din tayo nung mga panahon na yun. Pero tayo, nung nagsisimula ako, naalala ko, nadala ko sa lugar ko yan. Boss, nadala ko, bumili akong vodka. Vodka yun eh. Tapos, kasi Niner and Chinana, kumbaga dati kami. Siyempre, oo. Medyo kami, experimental kami. Kumbaga, mahilig kami mag-experiment ng mga kung ano-ano nagsisimula pa lang ako nun. Ang trabaho ko pa lang nun sa Niner, waiter ako nila. Tapos ako yung pasikat ako eh. Pasikat ako sa Niner, ang ginagawa ko.
Pagdating, bago sila dumating, gusto ko naka-setup na yan. May yelo na. Maaga ako pumapasok. May yelo na. Lalagyan ko na ng yung mga setup nila, yung mga gamit, naka-setup na, yung shaker, nandyan na. Pagpasok nila, wala, mag-uunat na lang sila. Ako gulat yan, sila Boss Nino, sila Sir Edward, sila Boss Mark, yan, yung mga, mga mentor ko yan, na pagdating nila, sino nag-setup na ito? Pasok ako, yabang ko. Tama ba sir yung pagkaka-setup ko? Yan. Pero Ganyan, minsan, ganyan. kinokorek nila ako. Jason, ganito next time. Ganyan. Tapos yan, gusto mo ba maging bartender? Ganyan. Yan. Sabi ko, boss, gusto ko. Pero ang talagang thinking ko kasi naangasan ako. Kumbaga, ang ganda nila tingnan. Tapos, eto na. Di may mga barkada ako. Siyempre, bartender na. Kumbaga, nag-ano-ano na ako sa bartending. Sabi ng mga bartender, papatikimin ko kayo ng mga special namin. Again. Vodka, tas sili. Tapos pinasok ko, dami sili nalagay ko. Tapos kinabukasan, ininom namin. Sabi ko, anong to, son? Anong alak to? Something spicy yan. Maalala ng mga tropa ko yan, something spicy. Pagkainom nila, parang si Dolphy sa Banayan. Banayan. Lintik lang ang iinom nito. Naalala ko dati. Pero yun nga, yun yung mga time na doon mo masasabi na nagsisimula yung kung paano mo siya i-explain sa tao. Confidence. Nabibuild ng confidence. Doon ako nagsisimula sa mga naging guinea pig ko doon, mga tropa ko. Yan naman nagsisimula talaga natin. Sa simula talaga ako noon, kahit bartender ako noon. Nang na-position na ako bilang bartender. Same din tayo na naging style na talagang sabi ko nga, nagiging master. Kasi ayos na yung station yan. Tapos, pero ako nagbabasa na ako ng mga recipe book niya, nagbabasa na ako, tapos tumitingin na ako yan. Tapos, nung time na yun, nadidevelop din kasi, ang mga pinapatikim mo yung tropa mo lang talaga sa ano lasa, matamis ba, masarap ba? Sila yung una kasi hindi naman, at the end of the day guys, when you do an R&D, magandang bagay yung team pa rin kasama mo. And at the same, kasi ikaw nagkakaroon ka rin ng palate patikim. Nasa sobrang, puro matatamis yung pagpalagay natin, puro kape. Lahat na yun, at the end of the day, puro mga tamis na at kape na rin yun. Malasa mo. Pati yung lasa ng alak. Mawawala na yung lasa ng, dahil sa alak. Dati ayaw ko yung Negroni. Ayaw ko niyan. Sabi ko dati, ayaw ko niyan. Ngayon. Hindi ko trip yan. Tapos inaaraw-araw ko hanggang sa yung palat mo kasi Nag-adjust. inaaral din pala yan no? Yung palat mo nag-aaral din siya, no? Isa sa pinaka-paborito ko talaga na cocktail din niya na nagawa na super simple lang. Pero pag tinitingnan, rin guys, mag-research din kayo kung bakit nagsimula yan. The end of the day, may mga debate din kasi na mas best pa rin yung mga parang mga grandfather's cocktail, mga... Pero ano ba, kung ikaw tatanungin, boss, ano ba yung pinaka-paboritong, yung pag sinabing, alam mo yung pag nakita ka sa isang bar, halimbawa ako, regular guest kita, pag nakita kita, yun yung orderin mo lagi. Malamang kasi Negroni talaga. Negroni. Napag-usapan na natin Negroni kasi ito yung pinaka-diverse in a way na super balance. 30-30-30 na sobrang balance lang. Isa na rin to sa gigs ko. Lagi ko rin sinasabi to. When I travel the whole world or pupunta man ako sa isang bar at hindi ko alam yung bar, lagi kong tinitingnan setup. Kung okay ba, kung okay yung bar, kung okay na yung mga bar tools nila, shaker, tamang jigger. Pag nakita ko yan, ibig sabihin yan na someone put a very good detail in the beverage program kasi tools pa lang okay na. Next naman yan, hindi mo na signature. Details, small details na yun, no? Silip-silip lang ako. Tsaka titingnan ko kung bibigyan agad ako ng tubig niyan. Tapos pagtingin ko, hindi babasahin ko signature pero titingnan ko muna yung Negroni. Yan muna, tatry ko muna yung Negroni. Pagpasok, perfect yung Negroni, tsaka mo lang ako mapapa-order ng signature. Pero it always starts sa Negroni. Laging ganun yung ano. Kasi ano yan scientifically and culinary, napakasarap, napakaganda ng Negroni kasi mapait siya sa una. Di ba mawawala yung pait sa dulo? Kasi yung pait, it signals the brain na in a scientific way, nagsisend ng signal sa utak yan na poison yun eh. Poison yan. Kaya parang ikaw, nagsasalivate ka, defense mechanism ng katawan, maglalaway ka. Lalim na. Hindi maglalaway ka. Pag naglaway ka naman, in a culinary perspective, pag napaglaway mo, in Italian knows this better, aperitivo, digestivo, tumataas lahat ng palate receptor mo. Parang nagiging handa yung sour, salty, sweetness. Kaya ngayon, yung tamis na nakukonting-konti ng sweet beer mo na bibigay, ramdam na sa dulo. Sa una lang yung payat kasi pinatapang mo lang dila.
Kaya pag bago mag-dinner, isa Actually, sa totoo yan. i-recommenda niya, kuwari meron kayong resto and bar, gastropub, unahin niyo na muna si Negroni tapos sabay sakto. Kaya ako may mga sa lahat ng consultancy ko, lagi ako may variation ng own Negroni. Kasi unahin niyo na muna yan, and then, lahat na ng susunod na kakainin at sa lahat ng iinumin yan, masarap na. Isa sa pinaka-hack yan. Pampabukas yun ng Pampabukas ng dila yan. Oo, Italian no? knows it better, pero scientifically, defense mechanism ng katawan niya na pag nakatikim ng mapait, it signals the brain na, uy, poison yan, maglalaway ito kasi para may flash out mo yun eh. Pero pag naglaway naman, tumatapang yung palate receptors natin. Isa yan sa deeper understanding in taste science. May science din yan, guys. Lagi din kayong rally. And syempre, ang ginipig nyo muna sarili nyo eh. Oo. Ako nung una, hindi din ako ganun Actually, ang beer hindi ako ganun kalakas sa beer. Hindi ako masyadong umiinom nun. Umiinom ako parang at that time kasi kung yun lang yung iinumin. Pero over beer and Negroni, mas nagustuhan ko pa yung tapang ng Negroni. Kaya ngayon, pag nagbi-beer ako, double IPA. Mas gusto ko. Mas gusto ko yung Talagang tapang mapait pait talaga. Oo. Kasi mabubura naman yung pait Bitters sa dulo talaga, eh. oo. Sa dulo, pait, di ba? Alam mo naman yan, mawawala din yung pait. Puro sarap na yung susunod. Oo. Parang may naalala tuloy akong joke dyan regarding sa Negroni. Sige. Medyo censored yun ba? Ibulong mo na lang. Pero si Renato, yung kasamahan ko dati sa yan. Yeah. Magaling. Matanda na kasi yun eh. Kaya marami ng joke na Kaya mabangas. maraming joke na pagka alam mo yun, inaraw-araw daw eh. Sa una masakit, pero yung mga ganun joke lang. Pero sabi ko, okay. Sige. Galing ah. Na-relate Naisip niya. mo pa yun. Naisip mo. Pero boss, ito, syempre alam nating naging successful ka, naging ano ka. Ang tanong ko, ano yung mga struggles na napagdaanan mo during dun sa mga time na papunta ka sa success mo? Marami din along the way. Trials and tribulation. Lalo na yung sinabi ko nga sa'yo, nag-start para tayo. Pare-pares natin naranasan yan. Pero before that, nandun ako sa part na I'm presenting something like as simple as lambanog. Kasi syempre nasa restaurant na ako, casual dining na ako. Pinipresent ko ang lambanog with ginger and other stuff. Ang unang-unang detractors mo, mga katrabaho mo pa eh. Oo. Ano yung tinola? Yung lambanog, bibenta mo ng 200 sa may sakto. Binibili ko lang ng isang drum na yung 200 sa lugar ko sa Quezon, no. Kung makabanat sa akin, sarili mo ang unang gatekeeper. Kasi parang ano yan eh. Parang pag pinatikim mo ng tinola, hindi ganito yung tinola ng lolo ko. Parang ganun kasimple. As simple as that. Agad, may masasabi ka agad. Ang gatekeeper mo yun. Tapos syempre ako nung time na yun, I just went on. Kasi nung time na yun, ang thinking ko naman, naging ano ako yan. Ang sawag nila foraging, pero nung time na kasi na yun, I just want to go out and see an ingredients na hindi pa kasi I want to be something na bakit mo pupuntahan? Eh nung time na nasa Green Pastures ako, ba't mo ako pupuntahan kung pare-pares lang na sa Rustans ko binibili shoutout sa Rustans kasi masarap pa rin lahat dyan. Lagi pa rin ang customer yan. However, kung pare-pares na grocery, pare-pares lang kayo ng store, isa lang yung produkto ninyo. Balo na kayo, wari, Negroni. Siyempre, isa lang yung ingredients yan. Kung magkakaroon ka ng signature Negroni, siyempre may sarili kang twist. Kung magpapapandan Negroni ka man, tanglad Negroni, nasa diskarte mo na yun. And kung saan mo kinuha yung ingredients. And yung time na yun, kumukuha ka na parang nawiwirdoan na sila. Dumating sa point na parang hindi ako nahihirapan nung time na yun. Pero hindi ko na sinasabing hirap, pero challenge sa akin. Naging challenge sa akin paano. Pero nung time naman na nag-grasp na nila yung bagay na naintindihan na nila, lahat naman sila, inibay. Kaya natutuwa ako pag tuwing nakakita ko ng mga competition ngayon, bartending competition na they're really focusing on local ingredients, sustainability. Ito yung mga practice and principle na I try to lay it down on ahead of its time na kahit papaano nagiging normal na lang ngayon. Pero yun yung pinakaunang part. At the same time, syempre, without a degree during the time, dati sa service industry, medyo yun eh. Medyo tingin na yun, HRM graduate ba yan? O HR, ano ba yan? Culinary graduate ba yan? Yun eh. Yun yung isa sa mga Pero that kept me hungry. That kept me thinking na sabi ko, sawag dito, ito yung mga bagay na gasolina to eh. Parang may gusto ko i-prove, may gigil ka eh. May gigil ka na ito yun until such time na pag napunta ka doon and everybody naging believer na, madali na autopilot na. Autopilot na. Tapos yun, speaking of competition,
Eto si Kalel, ano lang to nakasama ko to sa competition sa sa Remy Martin ba? Sa Contro ata, ang Contro nga, isa lang Remy yung Martin competition na Contro. sinalihan ko dahil Yun lang. sila, o yun lang, oh. Pero eto guys, eto yung masasabi mo na, eto yung definition ng si Kalel, yung definition na yung kahit, hindi ko naman inaano na hindi kayo sumali ng competition, pero ang sa akin is, yung competition is additional lang siya. Yeah. Additional factor lang siya. Pero, kagaya ni Kalel, hindi naman siya nag-competition. Pero, yung success is iba rin yung success ni Kalel. Talagang masasabi mo na, halos sa lahat ng mga bartender, isa siya sa mga mga successful na-achieve niya yung gusto niyang ma-achieve. At ngayon, hanggang ngayon, kita mo naman, nag-aaral pa rin, di ba? Yeah, that will Continuous continues learning pa rin And di ba? siguro ako noon time na yun kasi parang nagme-mentor na rin kasi ako ng mga tao noon nung nagsumali ako sa competition. I will rather let my people join the competition. oo. So noong time na yun parang puro judging na lang ako. Mm. Tapos may mga judging ako na hindi ko rin Pero- talaga inoowan kasi dahil sasali yung tao ko. Medyo hindi ko rin sinasalihan yung pero minsan pag gino-join ako sinasabihan ko lang yung mga tao ko na bawal kayo sumali, ako yung judge. Ayan. So may mga ganun. Pero nagustuhan ko yung spotlight kasi doon ka makaka-discover ng bagong talent eh. Kasi meron akong competition na ginawa before. Doon din ako naka-discover ng naging head bartender ko rin. So I'm searching for a talent through competition na rin. Isa na rin yun sa pinaka nagiging magandang motivation in competition. And I don't want to join kasi I don't want to steal the spotlight anymore. Kung meron namang competition, siguro international competition, spirit competition na sinasalihan ko pa rin. And fortunately, nagkakaroon naman ako ng like, I've been winning awards. Oo. Yun na yung nagiging competition ko I'm testing the capability of a Tsaka Filipino iba na yan. product. Oo. Ibang ano na yan. Kumbaga, produkto na talaga ng Pilipinas Yun yung yung nare-represent mo. yun ang di ba? gusto ko ngayon na Oo. parang sabi ko nga na parang I'm a competitive when it comes to everything. Competitive person ako like kahit saan sinabi ko kasi na ayoko nagsasayang ng oras. Part of it is being competitive. Kung baga gawin mo akong janitor. Sabi ko, sino janitor dito? Ilang floor yung nalilinis ng isang janitor dyan? Tatatluin ko yun. O aapatin. Ganun ako katindi. Nung kung gagawin mo akong janitor ganun ako katindi. Gusto ko lang sipatin ko sino yung kailan yung nahihiwang kalamansi ni Loco pag umaga? 5 kilo eh. Order ka 10 bukas. Papasok ko ng 2 oras. Meron na dyan, nakabackup. Wala na akong mapaglagyan. Ganun ako katindi kasi talagang yung gigil ko na parang hanggang saan ko kayang i-push yung sarili ko. Kaya nung time na yun, ang galing nun. nung time na ito katulad yan, kahit nasabi mo na sa isang beses lang ako sumali sa competition, sa bartending, kasi nagkaroon nga ako ng conviction na I don't want to see the spotlight. Kung sasali man ako, it's a global stage na. And ito ng time na yun, yung mga partners ko, ano naman sila, sige, sali natin kasi gusto kong malaman ninyo yung credibility na a products that's not really, coming from a Filipino homegrown yung product, ano yung tingin ng ibang bansa doon. Kaya I'm challenging ourselves na sumali like yan Liquor Award, World Liquor Award, we managed to win, SIP Award. Sinasama ko sa competition and then may miss you never know nananalo. So nagkaroon na ako ng big confidence. Sabi ko ang pinakakalaban na natin ngayon is ang competition na natin ngayon, we can go head to head na sa ibang bansa. And then yun yung mga next episode natin in the future. May mga pandigma pa tayo sa kanila. Yeah. Pero bago maging digma Una nila, pa lang to, guys. kayo unang tumingin muna. Yeah. Gusto ko matikman ninyo guys yung mga niluluto natin. Nandito tayo sa facility na to na humble facility na dito nagsimula yung mga bagong likido na gagawin natin. Yan. Napakaswerte nga naman. Yan na yun. And then, syempre may mga next project ka naman, alam naman natin yan. Tapos, ano pa ba yung gusto mong ma-achieve, boss? Gusto mong, alam mo yung, pag ito nagawa ko, I mean, tingin ko, kumbaga, pag ito nagawa ko, masasabi mo na sa sarili mo na, established ka, Lil. Although established ka na, pero, alam mo yung parang, ito na yung magsisimento sa pangalan ko regarding sa bartending or industry or sa hospitality. More than anything, it's not about cementing. It's about leaving a footprint. Kasi nga, naniniwala din ako na actually, pares tayo. We're both hip-hop in a way na isa rin sa mahilig kami sa music, not just hip-hop. Mahilig kami sa music. And one of, kung meron man akong Bible when it comes to music, isa na si Tupac. Si Tupac siya or isa na yan. May Parang alam sinabi ko siya na yung kakabagsak niya. Gusto mo maging DJ
Hindi, nagdi-DJ. Ito, nakita mo naman si DJ. Lalo na pag umawak. Pag eto si Jason, pag nakita mo itong umawak sa turntable at tumaas at hinawakan niya yung beat. Yeah, Hawak hawak niya mo. ang beat. Hawak niya. Hindi, in a way, isa sa pinaka-pakinggan nyo na lang yan pag Hindi, narinig niya. medyo ano na Nung tayo. spin niya. Ako naman nag-spin for fun lang, pero hindi pa ako maka-hardcore kasi dahil nga ang dami din commitment. Ganun na rin. Parang pag mayroon. Pero pag may time, masarap sana makapag-jam-jam tayo in the future. Maganda sana no kung mangyari yung mga hindi sa bagay nagagawa ko rin naman na pag may mga ano to Boss Onins, oh. wow, Magaling, yan, no? magaling yan eh. So, pati sa pagdi-DJ yan yung naging mentor ko eh. Ah. Kahit ako rin nakuha yun. Kumbaga, meron naman nangyayari mga small gathering ng mga bartenders, mga bartenders night. Yan, nakakapag-play ako dyan sa mga ganyan. Pero yung sabihin mo na ano, medyo kabado ako eh. Hindi pa ako ano eh. Daan lang yun. Gusto Pero mo lang yun muna nga, sa bar mo. wala na kasi ako, hindi na ako nakakapag-practice eh. Pero, nakita mo, nagtawagan tayo dati, pinakita mo sa akin yung studio mo sa, dito rin ba yun? Hindi, iba na yun. Ibang, ano, Kaya, ganda rin nun eh, no? pero ano yun, ganun ako, mahilig ako mag-setup ng ano, Oo. kayo ng place ko na alam ko, doon ako mag-trip eh. So, Talagang, alam mo, hihigitan ko yun, hihigitan ko. tapos yun, in a way, sabi ko nga, going back sa music, connectivity sa music. Kaya may mga kaibigan din tayo from the industry. Shout out kila Clumsy, na producer nila. Ano. So, growing up, mga kasama ko lumaki ang mga mahilig kami sa music. Nako-connect din namin. Isa din sa nakita ko lahat ng mga mahilig sa music. For some reason, hindi naman sa hindi mahilig sa music guys, sila yung mga, when it comes to creativity, iba eh. Parang nag-i-insync kami. Isa pa, mga gamer. Yan, parang pag yung utak ng mga gamer and mga musician, parang nagiging magkaka-level yung utak yan. So, yun nga, from the word of Tupac na I may not change the whole world, but I may spark the mind that who will change it. So, lagi kong tinitingnan yung kasabihan niya na hindi man enough yung panahon ko ngayon sa lupa na to, pero darating yung time someone will pick up kung ano man yung ginawa ko, itutuloy niya yan para mas mapalaki pa. Pero at the end of the day, legacy for me is, sige, 50-50, gusto mo rin yun. Lalo na to have a good decent life para sa mga may iwan mo. Pero yung helm na sa tingin ko na nangyayari na yung bato na proud na yung Pilipino that can stand and toe-to-toe doon sa mga produkto sa ibang bansa. Like ngayon, tama naman, ang mga kaibigan natin sa Bleeding Heart, Don Papa, was procured by Diageo, the biggest of the biggest. Di ba? Tapos, ang mga kaibigan natin sa Tanduay na nanalo din ng international competition. Emperador is the largest collective distillery in the whole world right now. And my product, fortunately, Enlim ako, nanalo din sila ng paulit-ulit. Hanggang ngayon, Gusto ko na maging guest yan eh, sila Boss Aaron. Siyempre, kailangan nasa linya yan. Kailangan talaga. Boss Aaron. Si Aaron, yan na. So, nakikita mo Kayo ngayon na po ang next. nakikita mo ngayon yung trend na hindi na ang buong mundo nakatingin na ngayon kung ano yung next spirit na meron ng Pilipinas kasi maliit na bansa to na everybody nagtataka na ngayon. I mean, hindi tataka. They're very baffled na bakit ang isang maliit na bansa nakakapag-produce ng global awards and ngayon na palaki. Totoo. So ngayon, kayo guys, huwag na kayo matakot ngayon. When it comes to your skills, bartending and everything, pati may mga gawa din kayong product, eto na yun, now is the time na we're taking the helm. And kung meron man akong magawa ko ng isang cultural ambassador when it comes to spirit, you never know. Yun yung pinaka-ultimate dream ko. And pinaka-last dream ko talaga is, at least kahit pa paano, we have to make sure, ako kung meron man akong hindi naman greedy or selfish wish. Kasi ito yung art form natin eh. Liquid is our art form. So, gusto ko rin na, kasi gastronomy, we're part of gastronomy, food and drinks eh. And gastronomy itself is an art. And us, as a bartender, as a mixologist, kung ano man yung tawag ninyo, this is our art form. And people should respect ito yung art form natin. May art form kasi sa ginagawa talaga natin. And yung art form natin, hindi to basta-basta. Kasi, tulad ako, if I'm Leonardo da Vinci, painting Mona Lisa, ako lang yung kaya mag-paint. Pero ikaw kung gagawa ka ng parang signature mo, paano mo ituturo yun? Another skill yun. Kasi kaya mong gumawa ng isang masterpiece. Pero kung paano mo i-replicate, like all my cocktails in Nagimat, nakita mo naman yung intricacy, yung details ng mga garnish and everything. Yung saya ko every time na yung art form ko, na-appreciate ng lahat, at kayang gawin ng mga tao. Yun yung pinaka gusto ko na nagagawa ko na hopefully in the future, our government and
And the whole world will really recognize this is our art form. Mm. Kasi life is an art para sa akin. Kaya nga ginawa natin kaya ginawa namin yung Top Shelf Stories kasi yan para marinig natin yung mga mind ng mga taong behind sa success ng mga ganitong produkto. And then malay mo dumating yung time na sabihin nga nila na may ganun palang kasi malawak na internet ngayon, na. Yeah. May ganun pa na. So Mismo. parang Marami pa rin. Hindi to dead end guys when it comes to creativity. Ito nga yung challenge ako kasi the one that really makes my life exciting is being creative and supporting people na talagang mahal mo. Ako gusto ko talaga. Yun yung parang nakikita ko na nagpapaspice ng buhay ko ngayon yung on how to be creative in every aspect kahit sa anong ginagawa mo. Mapaalak, mapacocktail, mapapagkain, people on how you approach things sa business, kung paano mo yun nga ako by default kailangan ko matuto din ng business and I have to be creative in creating a very unique style of business. Okay, next natin guys si Gayuma. Gayuma, okay. Isa sa mga Ano yung cases din story dyan behind dyan sa Gayuma na yan, boss? Gayuma, isa sa pinaka-paboritong word when it comes to creating cocktail. Ako yung unang nag-utilize ng word na Gayuma sa mga recipe natin. Isa pa pala, when it comes to creativity, sa liquid, mahilig din ako sa pangalan. Mahilig ako maglaro ng pangalan. Siguro dahil nga poetic. Ang gaganda ng mga pangalan dati Frustrated rapper din ako, dahil nagra-rap ako before. Shoutout kila Clumsy, mga yan, sila yung mga nakasabayan. Pero sila ngayon, talagang naging success story sila. Nakakatuwa nga yan kasi we're mixing both aspect of life. Mixing beat and mixing liquid. Naalala ko yung dati yung pandemic. Di ba gumagawa kami nila Glenn ng mga kanta-kanta? Oo, Tapos sabi ka, Timpla ng buhay. uy, sa susunod ako naman, sama niyo naman ako dyan. Hindi naman tayo hindi Ba't kasi parang naputol yun? Hindi, naging Dapat busy tuloy na natin. nag-iunga Dapat tuloy natin yun. G tayo doon, no? Nagsulat-sulat na ako nun. Nagsulat na. Pangalan dapat ng kanta natin is Timpla ng buhay. Diba? Yan. Yan pangalan ng Hindi, dapat sige, natin. pwede naman natin. Glenn, no? Yan, Ay, Glenn, ha? Yan. Gawin natin yan. Timpla ng buhay, no? Timpla ng buhay. Kasi yun ang tayo. Ano ba Angas timpla ng na, buhay? mukhang na- Pangalan natin yun. Sinulatan ko na. Nakasulat May ka na verse doon, ako na Sabi ko, kailangan may verse na sila nito. Yari, dadali tayo, Papatira ko sana kay Clumsy. Pwede, no? Producer nila Shanty daw. Yeah. Pinana. So, in a way, yun. Ang ganda nun, bakit nga? Subukan nga natin, no? Iba-iba ang timpla ng buhay. Oo, subukan nga natin, no? Ayan ang timpla ng buhay natin. Well, anyway, guys, si Gayuma naman, paborito ko siya. Meron akong Gayuma ng Paraiso sa Agimat nun. Meron naman akong Gayuma din sa Katunying na talagang non-alcoholic naman yon. And meron din akong Agimat na pala isa. But Gayuma, isa sa pinaka-paborito ko na cocktail na ginawa ko rin. With lambanog yon, with cucumber, with rosemary, with Manil Calamansi ni Boss Aaron. Sa isa sa pinaka-paborito ko. Ito naman, it's a liqueur version na to. Yung liqueur version naman, paborito ko si rambutan and lychee and lemongrass. Ito yung pinaka-paborito. Kasi like as you can see, there's so many distillate here. Minsan naglalaro ako ng flavor yan. And isa sa pinaka-paborito kong kombinasyon nito. Parehas sharp na lasa, lychee and lemongrass nung nagbangga. Alam mo yung challenge din sa buhay natin sa paggagawa natin ng recipe. Natutuwa ako dito pag yung dalawang malakas na flavor pinaglaban mo pero nabalanse mo. Yun yung angas para sa akin yung parang flex mode natin yun parang 'di ba? Na pagsama mo si Langka tapos si Kapir na parang dominant, tapos nag-iba yung karakter, no? Oo, naging isang bilog lang siya na lasa. Sabi ko, nandun yung pinaka-flex na pag nakaka-challenge yung super sharp na lasa at matutone down mo. Try na muna natin ito, brother. Yung Gayuma nga pala, huwag kang titingin sa akin. Kasi ako nagbigay sa'yo. Alam mo na. Ayoko magbago ng gender reveal. Yan. Uy. Lychee and lemongrass. So, simple lang yan. Yan sa mga fruity kasi karaniwan. Nasa market na lahat yan di ba? Yan, Kultura, Shopee, Lazada, Robinsons, Rustans, 7-Eleven, selected 7-Eleven stores, SM, yan. Iba-iba Hindi ko na nga alam kung saan kasi may mga distributor kami na. Pero kung halimbawa magme-message sila sa'yo na bumili sa'yo. Meron. Pwede, I can direct them. Kahit sa ibang bansa, guys, globally, kung mapapanood man to ng mga kabayan natin, mga bartenders,
you can message me, I can send you the link. Available naman tayo sa Europe, Canada, US, Costco, Australia, Hong Kong, Taiwan, Singapore. Ayun, may mga Mhm. papasukin pa rin na market. Mhm. Yun yung ano natin. Yun lang, yun. So, kung may mga ano kayo, inquiry kayo about sa mga product ni Kalel, mas masasuggest ko kung i-direct message niyo siya Yeah. para mas ma-guide kayo ng maayos. Tapos ito, story. Bigyan na rin kita ng background na story ng bote. Bote kasi nito kaya nga purple yung inano because of ube na nga and Oo. cream. And this signifies the flag natin eh. Kasi like, white represents yung kulay ng bansa natin, yung flag natin, Oo. white, yellow. And then pag pinagalo mo si blue and red, it's purple. So, and the Okay. only bottle na may baybayin kasi we have to represent this scripture. Ito yung pinaka-writings talaga natin. So, yun. And lahat naman, of course, may agimat. Mhm. So, isa sa naging character natin is may pendant yung pinaka-ano natin. So, yan sa nagiging, ano na rin, nagiging parang Angas nga eh. souvenir na rin yan eh. Sobrang tindi. Souvenir na rin natin yan. Galing, packaging pa lang. Tindi. And wait for the next, guys. Yeah, Yun lang, antayin nyo yeah, lang. yeah. Antayin nyo Excited lang. na rin ako, pero dahan-dahan Antayin lang. nyo lang. Makakatikim lahat kayo, makakatikim guys. Yan. Lahat magkakaroon. ako dyan, ha? Oo naman, siyempre. Inuna mo ako dito eh. Siyempre, Yeah. unahin kita dito. Yan, tapos ano, boss, eto, tanong ko pa is, tingin mo, anong nakikita mo sa, like, future bartending community natin? Eto, medyo ano na to. Oo. Medyo Eto, iba na yung on your, ano lang on your, landscape-wise, kailangan mag-step up ang mga bagong creatives eh. Ako, I'm still gonna be staying on my lane, pero I will still, but with the dawn of AI and everything, lahat spoon-feed na. So, Yeah. tataas yung level ng creativity kasi syempre, halos lahat. At the same time, I think self-learning kasi ang AI. Kaya kung whatever you ask, kinukuha niya na as information. Pero oo nga, maganda yung point mo eh. Sinasuggest niya na rin sa ibang tao yung ibinabato mo sa kanila. Yun yung nakikita ko. Pero ano yun eh, nakikita ko yung AI, parang, ang nangyayari ngayon, para sa akin, nagiging guideline siya eh. Pero ikaw pa rin eh. Ikaw pa rin as bartender or as kung ano ka man, kung ano man yung trabaho mo, kung ano man. Ikaw pa rin ang ikaw pa rin mag-step up sa ano. Kumbaga gag-guide ka lang niya. Pero ikaw pa rin ang magdedesisyon kung ito yung gagawin ko. Mismo. Ito yung guidelines ko to, pero dito pa rin ako kasi Kailangan mo siya maging tools eh. Kumbaga nung unang panahon tayo, kumakain tayo ng hilaw na karne. Pero nung nagkaroon ng apoy, bating kinatatakutan. Pero nung nagkaroon ng apoy, naging katulong din naman kayo. Etong AI, ganun din yan. Nung una din yung internet, internet, ayaw pa. Pero ngayon, makita mo, mga lolo natin ngayon, mga nanay, nagpe-Facebook na. Wala nang katigil-tigil sa Reels, di ba? Kausap mo, di ba? Pag nga masakit nga mata ko eh, ba kakagising ko, sakit ng mata ko ma. Sabi na nanay ko, kaka-cellphone mo yan eh. Cellphone no? Baliktad na ngayon, actually, parang sinasabi, kaka-cellphone mo, pero yung magulang mo ngayon nata ngayon yung nagkaka-cellphone na parang reels ng reels. Ay, shiner tinan mo, auntie mo nag-share, oh. Parang, ngayon, hindi natakot yung tao doon sa una, internet, mobile phone. Eto na yung AI, you have to make the most out of it dito sa part na to. Lalo na nagsisimula pa lang. Kailangan kahit paano aralin nyo na to. Aralin nyo na i-grasp nyo na yung pinaka magiging learning nyo dito. Dahan-dahan. Sinabi ko kasi, continuous learning. Huwag kayong made-dead end, guys. Huwag kayong mag-stay sa comfort zone niyo. Lagi nyong tingnan kung ano yung what's out there. And yun na nga, ang next level ng bartending natin yan. Kasi syempre, the world is small ngayon eh. Maliit na yung mundo kasi dati, alam mo yung mythology na parang, uy, sa Italy, ano yan, nung pupunta ako dyan, ang espresso dyan, yung pinaka-pinong espresso na pinaka-masarap matitikman mo. Manawa, in Italy, nakita ko, bilang Pilipino, pag tayo yung mga nagbabarista, napakalinis ng stasyon, ayos yung tamp, hindi mo yun, ang dami pang tools. Sa Italy talaga, espresso na rekta lang, ang gulo pa ng, yung stasyon talagang medyo, pag nakita mo, living nila yon na parang mabilis na espresso lang. So, ang punto doon is parang, hindi, sobrang liit na ng mundo, plain playing field na yung buong mundo. Kasi kung ano man yung gusto mong gawin, like eto, may mga machines ako dito. One click pa button, kaya kong magpagawa na eh. Ang next na lang is yung creativity talaga, kung gaano kataas mo idadalhin yung creativity at saka yung paniniwala mo. Paniniwala mo. Ngayon, kung ano man yung nakikita mo sa ibang bansa, you might replicate it, may mga gumagawa pa rin. Pero nakikita ko
kaya na nating i-upgrade pa. And yun nga, nagkakaroon na rin tayo ng sense of uniqueness kasi ginagawa natin yung international trend sa paraan yung lingwahe natin. Yung lingwahe natin sa ingredients, ito tayo. And when you say wine, yung wine, napakadami. I mean, wala sigurong magiging super special na maaral kasi every year nagkakaroon ng bagong variety. So, talagang nabibilib ako sa mga sommelier kung paano nila kung paano nila kaya ganun kalalaki sweldo nila. Pero napakagagaling nila. Pero syempre, sila mismo hindi din, masasabi din nila na iba-ibang variety. Na, pero at the same time, naka-ingrain yung dila natin sa mga bagay na kung ano yung DNA ng dila natin. Actually, nakausap ko nga yung sommelier ninyo. Yun din, we share the same sentiments when it comes to na tama naman kasi kahit paano, ako, we've been colonized by different country, from Spain, Japan, and all. Kaya kung ano-ano man yung melting pot ng culture na na-blend natin at nagawa natin, yun yung DNA ng dila natin. Na pag kunwari, ang Shiraz, nakatima ko ng lasang langka at saka lasang kape barako. Ano yung subjective yun? Pwedeng totoo kasi yun yung dila ko. Yun yung ano mo. Doon ako lumaki. Kung Batanggenyo man ako, doon ako lumaki. Kung lasang langka to, malamang bagay ito sa dessert na banana. So, huwag ka matakot. Kasi kahit paano yun yung DNA, yung mga European people, ang DNA nila, blueberry, hazelnut, yan. Hanggang din sila eh. Pero tayo, natikman na rin natin yan kasi dinala na rin sa atin yan. And meron pa tayong mga tropical fruits na huwag kayo matatakot na ipares yung inyong mga wine sa mga kaldereta, sa mga adobo. Kasi yun eh. It's all about, kaya ako, ganun din yung principle ko. I do a lot of food pairing when it comes to consultancy. May mga chef ako na mga kaibigan na ginagawan ko rin ng food pairing, cocktail pairing. So, hindi na lang wine pairing. Meron na rin cocktail pairing. Choice. Ano yun? Choice yun? Wine or cocktail? Ganun. Mamimili. Or beer or non-alcoholic. Apat nga yun eh. Sa Gallery Bus, ginawa namin yan. Sinimula namin. So, ganun yung sinasabi ko na darating yung time na sobrang playing field natin, pare-parehas na lang. Makakita ka na ng mga kakaibang trend ngayon na coming from Although yung iba ngayon medyo nahihirapan pa kasi masyadong nakatutok sa cellphone or sa internet, to the point na nagre-revise na lang sila. Pero minsan guys, isa sa pinaka-secret, maging off the grid kayo. Kasi ako isa din sa pinaka-hayo ko talaga yung pag meron akong ginawang something original. Dati pa lang. Pag tinignan ko sa internet na meron, ayoko na. Natu-turn off na ako, hindi ko na gagawin yan. Meron na pala niya. Ganun. Ganun ako nun. Ayoko talaga na may katulad. Gusto ko search engine. Pag sinabi, Agimat Bar, ako lang. Pag sinabi kong Liquido Maestro na pangalan, ako lang yan. Gusto ko talagang pag denominate ko yung search engine, ako lang meron. Gusto ko laging may ganun. Kahit sabihin mong sa spirit, sa gusto ko laging ganun. Try nyo rin minsan lumayo din dun para makaisip ka rin ng sarili mo. Kasi minsan madidevelop mo yung makakausap mo yung sarili mo na gusto kong gawin to. Tapos mag-cross-reference ka na lang kung meron. Isa din yan sa ginagawa ko. And dun ka nakakagawa ng unique flavor. Huwag lang kayo matakot o gagayahin kasi at the end of the day, may gagayat talaga. May gagayat. It's a best form of flattery. Pero syempre, minsan, as a human, may time na napipikon ka rin kasi parang minsan, yung manggagaya siya, sasabihin sila pa yung nauna. may mga ganun Meron. Mga mixed clonologies. Maraming mixed clonologies eh. May mga ganyan na, narinig ako ng mga ganyan, pero... Ginawa ko na yun eh. Gawin nyo, i-post nyo agad. No? Meron kayo nakita something unique na sa tingin nyo, i-post nyo na agad para may timestamp. Ito yan. I posted this back in 2026. So sa mga technique yan. Pero hindi natin maiiwasan yun eh. Kasi isa na rin yan na ibig sabihin yan, you're influential enough. Para lang medyo maapektuhan na yung bagong creative sila. Pero wag na wag yung gagawin yung guys na parang kasi meron kayong kinopya na inspired kayo, sabay-sabihin nyo kayo nauna, wag yun. Isa sa pinaka doon naman mababadrop yung yung ginayaan ninyo, di ba? Mas masarap pa nga yun na parang sasabihin niyo na you were inspired. Kasi pag narinig ng na-inspired, tutulungan pa kayo nung mismo kung saan kayo na-inspired. Masarap yung ginawa mo, maybe ako, ganun ako every time na masarap yun, tapos adjust mo to, mali mo, try. Tapos another variation is ito yung try mo. Ganon yung style. Galing. Yan ang magiging, labanan ngayon is, mahirap na yung, sa creatives kasi ngayon, in every industries, nasagasana AI. Pati visual arts, di ba? From movies and photos. Minsan, katulad niya, di ba dati pag nakapala tayo ng Transformer, nga tayo, ganda ng effects. Ngayon, pag nakakita ka ng effects ng Transformer, o kaya nagsusuntukan si Goku at saka si
rayo ng Street Fighter, hindi na imposible, di ba? Oo. Pag nakakita ka na sa saturate Normal na na yung mata lang. mo, normal na lang. Gaano katindi mo may impress yung tao sa movie ngayon? Di ba? Gaano mo may impress? Pati Sa din, atin din sa bartending. oo. Nagawa na yun, kasi nakita ko may fight sa AI. Magugulat ka, parang may mga gumagawa din daw na ano yung give me a concept, parang alam mo yung paano ano, sa prompt, tapos yun. Ito nga yun, yung sinasuggest ng AI, yung na yung pinaka kinolekta niya sa buong mundo. Kasi naano niya lang rin yun eh. Galing rin yun Galing sa din niya sa ibang galing na tao. sa ibang tao yun Oo, eh, di yun ba? yun, collective yun, lumalaki sa Oo. AI, ikaw hindi. Mm. Kaya kahit pa paano, ingat ka rin sa pagpipid mo nung info dun sa AI. Isa rin sa nakikita ko yan. Oo. Isa rin sa nakikita ko yan na magiging tricky part ang future, pero dun sa mga matatalino, feeling ko, mas may utilize nila, mas lalakas sila. Mas lalakas sila. And I can't wait kasi even ako doon sa future ng mga ginagawa natin 'yan. Marami akong dinidevelop na something na nire-reference ko rin yung mga bagay. At alam ko rin na pag pumunta man ako sa larangan na yun sa future, naglaban inilapag ko yung produkto na ginawa natin sa bansa na to, hindi ako madidehado. Mm. Kasi inaaral ko na rin yung ano nila, inaaral ko na rin yung sistema nila kung paano yung ano. And hindi na nga ganun kahirap mag-research, guys. Hindi na mahirap, guys. Gamitin niyo na lang yung time niyo wisely. Maraming bagay na yun nga, sabi ko nga sa'yo, TikTok, okay lang naman Oo, yan, yung mga oo. ganyan-ganyan, panonood ng mga ano. However, gamitin niyo time wisely kasi yung internet at saka yung cellphone, yun ay treasure trove sa knowledge, eh, di ba? Totoo, totoo. Bibihira na nga lang ako. Hindi kasi ako dati, libro talaga ako eh. Oo, Pagdating sa bartending, libro talaga mismo. ako. Nakakamiss pa rin yan. Ako Oo. hanggang ngayon, yung libro, yun ang pinaka-treasure ko Kasi eh. yung libro hindi ka mamaliin yan eh. Hindi. Yung internet yan, marami. Pwede kang mamali dyan eh. Hindi ko Mismo. sinasabing mamaliin ka ng internet, pero pwede kang ma-miss alam mo yun. Miss Maline. misalign Kahit ka, yung mga oo. chat GPT, Gemini and all, Mm. pansinin niyo minsan may time na tinatamad na sa prompt yan. Kuwari, paulit-ulit mong pinagagawa sa kanya, biglang binabago niya na hindi niya na makuha yung simple instruction. Ano? Ibig sabihin, nagkakamali pa rin na info talaga. Yung sa atin, yung sa libro, concrete yun eh. Oo. Malaking Kasi bagay yun. ako hanggang ngayon, minsan hindi ko na nababasa talaga yung mga libro ko kasi yun nga, sobrang dami. Minsan busy talaga. Siyempre, may iba na rin priority. Pero ako, masasuggest ko sa mga younger generation yan when it comes sa bartending. Okay yan sila Kevin Cos, sila Isa, may naririnig pa ako sa competition. Hi, friends of cocktails. Mga ganun. May gumagano. Oo, may mga gumagano na. Sabi ko, ano ba naman? Kevin Cos. Pero, well, okay naman yon kasi matututo ka talaga kay Kevin Cos. Pero, syempre, Si Kevin Sus. ikaw pa rin sa sa sarili mo na, sa libro ka pa rin. Kasi ako, ang pananaw ko sa bartending ko is, ang libro, bibigyan kanya ng basic fundamentals. Yeah. Paano mag-shake, para saan ba to, yung jigger, gaano ka-importante yan, yung ganito. Kumbaga yan, bibigyan kanya ng fundamentals. Pero, yung pagbabasa mo ng libro na yon, doon ka makakaano eh. Ganun pala yun. Shucks, ganun pala siya gawin. So, nandiyan na yung andyan yung pinakatamang recipe, andyan yung pinakatamang Ikaw na ngayon, paano mo, yan, like nga sinasabi mo na, creativity or kung paano mo siya babaliin. Yeah. Pero dapat, merong basic fundamentals like mga classic. Mismo. Dapat marunong ka niyan. Hindi ko naman sinasabing lahat alam mo. Pero at least pagbago sa ano ba to? Bucari, ano ba to? Ngayon ko lang narinig to O syempre, alamin mo agad yan. Kumbaga, sa mga bago, basta yung mga ganun, mga classic na drink. Hindi lang puro old fashion, hindi lang puro Negroni. Yes, alam na natin 'yan. Pero ngayon natutuwa ako sa mga Kasi dati may pinuntahan akong bar. Although 'yun, kumbaga inorderan ko ng na Gold Rush. Well, siyempre hindi naman lahat alam 'yon. Kumbaga sabi lang sa akin Gold Rush? Ano 'yun? Wala kami nun Ganun lang. Hindi naman nandiyan puro tutuklawin ka na. Sabi ko, pero hindi, okay lang. Sabi ko, hindi. Ako na nagsabi. Kumbaga, napaka-basic lang. Ganyan, tatlong ingredients. Pero hindi ko naman inaano na lahat alam yung ganon. Yeah. Okay lang naman yun. Pero yun, nung nalaman niya, sarap pala na ito. So, napaka-basic lang. Actually, natikman ko lang yun sa Blind Pig talaga.
Shoutout sa Blind Pig. Sobrang, Boss yun, Joey yung na ba yan? Joey yun. Si Joey Oo, nagpatikim sa akin Joey yan. Sardinia yan. Sobrang yun, yung, alam mo yung, kasi ang OG talaga dito para sa akin, ang OG sa bartending industry or sa bar, Blind Pig. Kasi sila yung nauna talaga. Sila yung mga boss namin, yung mga boss ko ngayon, yung mga ano, kumbaga, sila Erwan, sila Jeko, sila David. Kumbaga, yan, galing yan sa ano, yung mga guest talaga ng ano yan, kasi para sa akin, masasabi ko sila, ano rin sila eh. Sila yung mga nauna talaga. Yeah. Sa mga boss na yan. Kumbaga, sila yung nagbigay ng daan para sa mga bartending, para umabot sa sitwasyong ganito. Sa mga kagaya ko, binigyan ako ng chance ni Boss Erwan na magtrabaho sa bar niya. So yun, ano ko siya, na maximize ko siya. Ngayon, tama kung sino yung nagbigay ng ano sa akin, di ba? Saan akong bansa nakapunta dahil sa pagbabartending ko. Kumbaga, yun, yung dapat, mainam ka rin sa classic. Hindi ka puro sarili mong gawa. Kasi ako, pag nagbibuild ako ng cocktails ko, nagbe-base ako sa classic eh. Eto, classic ko. Ang template ko nito is whiskey sour. Tapos, babaliin ko lang, gagamit ako ng local. Gusto ko talaga rin laging may local sa ano ko eh. Kasi yun tayo eh, Pinoy tayo, dapat i-represent natin. Tapos, di ba, kita mo naman sa mga competition ko, pangalan ng mga cocktail ko eh. Paraluman, mga ganun, mga ano rin. Yan, magaganda yung mga ganyan yung cocktail eh. Mga tawag nito, own. Yung mga Filipino own talaga na ano. Tsaka props din ito rin sa ano, si Joey nga pala guys, nasa Umanota si Joey bisitahin. Yeah. Tingnan niyo yung mga ginawa namin ni Napakasarap Joey. niya, napakasarap. Yeah. Napakasarap ng mga Lately, cocktail. I'm fortunate enough to do the beverage program of Umanota and I'm proud na yun nga, it won the first exceptional cocktail award by Michelin. So, Yun, isa yan sa mga nagawa natin na kahit pa nasa Umanota. And now, the torch is being passed to Joey bisitahin sa Nagsama pa, no? Joey, tsaka ano? Kalel, ang tindi nun ah. Also, props din, like Spirits Library, they just won Yeah, oo nga recent pala. award. Oo nga pala, Congrats guys, sa Spirits Ralph, Library. isa ka sa pundasyon yan. Si Isa Ralph congrats siya, talagang- si Tito Ralph. Ngayon, natutuwa din ako sa kanila kasi ngayon, they're trying to, the Bon Vivant book na I had, and binili ko rin yun. And then, Lee Watson was one of the pioneers when it comes to Yan, cocktail yan. research Oo and naman. history. Natutuwa din ako how they really Si represent Doc Lee, shoutout. Oh, Doc. shoutout sa kanya. Ngayon, natutuwa din ako doon sa part. Pero pag tinitingnan mo rin, di ba sinasabi ko ngayon, you research. Kasi ako nung panahon na yun, pag tinatanong minsan, ano ba yung best? Yung pinaka-modern or classic? Parehas may pros and cons yan. Pero pag tinitingnan mo yung basic, kung bakit nagsimula ang mga classic cocktails noong unang panahon, lahat prohibition panahon na yun. Prohibition was the Great Depression. Oo. Walang available ingredients, hindi ka makakuha. Totoo. Ni simple as orange juice and apple juice, good luck sa iyo nung panahon na yun. So, nung panahon na yun, tawag dito, medyo hindi ganun ka simpleng kumuha ng ingredients. That's why nauso ang mga spirit forward cocktail kasi yun lang yung meron sa shelves eh. Yun lang, they have to make the most out of it. Pero going back, kung panahon nung mga bartender na magagaling na yun, marunong bumalanse ang flavor. Oo. Bigyan mo sila ng magagandang ingredients. Baka mamaya hindi Baka, ganun ang oo. klase hindi ganun ang Negroni, hindi ganun ang you have to look back. Eh ngayon, nandito tayo sa mundo na ikumpleto na yung ingredients natin. Lahat, Kompleto madaling i-sort out yung mga ano. Kompleto na yung ingredients natin. So, tingnan mo pa rin. Okay din to go back in the classic. Pero kung may i-represent ka naman something with a twist or something na merong unique things in the present, okay yun. Oo. So yun din yung isa yun sa pinaka na yun. And then part nga na ito, isa din na there's this movement called Slow Food International and I'm part of it. Noong time na nagpupunta ako doon, I was the one who first represented the cocktail scene doon sa grupo. Para siyang isang convention ng mga food advocate sa buong mundo na pinapakita nila ito yung pagkain sa indigenous food ng Africa, Italy, ganyan. And ako noon, bilang Filipino delegates, I presented cocktail kasama yung ingredients natin. And sinabi ko doon sa pinaka-presidente no na dapat there's slow food is about gastronomy. It might sound food, pero dapat there should be slow drinks. Ayun, during the time na entice ko naman and naging successful naman, na-launch na nga natin siya last time, yung slow drinks. And it's like a collective unison of different people all over the world. Yung mga bartender ngayon magkaka-connect na. Isa yan sa pinaka-dream ko na mag-connect tayong iba't ibang bartender. Lalo na yung may
another principle na meron ako na to go back kung ano yung meron yung kada lugar nyo. And I'm excited na makita yun sa mga yun. Kaya yun guys, support nyo rin yung mga next Ganda nun ah. next Ganda move nun yun. ah. Ganda nun ah. Oh, yun. Nung last time pala nilaunch namin yung Asia Pacific kasi ang Terra Madre nangyayari lang yan sa Europe. Sa Italy, lagi ako nandun, 'di ba? 4 times na ako nandun. Tapos ngayon dito naman ginawa last time sa Pilipinas. In-invite namin yung iba't ibang bartender sa buong mundo. Nandiyan sila Agong, sila ano na to represent and then to partake in the event. Nagkaroon ng guest ship. And ako naman noong time na yun, I was one of the facilitator na yun na I hosted because I pioneered the name of Slow Drinks dito dun time na yun. Ngayon, gusto ko rin siyang makakita din ng mga tao yun. Pero kung slow drinks man o hindi, kailangan makonekta din natin sa ginagawa din natin yun. Kaya there will be time na may mga activity din tayo in the future. Lalo na yung kung saan ko ilalagay yung bagong distillery ko. The very first place kung saan ako nag-forage sa Batangas. So Batangas, we will shake the ground of Batangas. Malalim sa yung Batangas no? Kasi lapit niya na parang sobrang abundant yung land. Highland, pero lapit sa atin. Like pag walang traffic, 40 minutes lang yun. Sobrang nandun. Kare, mga best ingredients ng mga restaurant dito, from kale, from mint leaves, yung pinakamalapit, Tagaytay yun. Nandun lahat. Meron, no? Very abundant yung tsaka sa pinaka-best foraging ground ko yan dati. Ngayon, aside from Batangas, nakita ko na rin yung iba, like Negros is sa pinaka-paborito kong hunting grounds ko yan. So, laging ako, naririnig ko sa'yo lagi dati, Amadeo, ganyan. Yan yung mga yan. Sabi ko. Yan yung mga masarap puntahan kasi may mga ingredients siya na hindi alam talaga ng tao. Pero at the same time, parang imagine mo, kunwari, duhat, o yung duhat, kinakain natin yan, alam natin. Pero hindi binibenta yan on a commercial, di ba? Lanso, yan yung mga tipong masarap. Nalalaglag lang yan, no? Nabubulok lang sa, Tingnan nyo rin yun, guys. Kasi ako, as long as there's flavor, talagang, ang galing. yan yung kailangan nating aralin. At saka yung pagpatapos na isang process. Minsan may mga discovery ako na hindi ko talaga sadya na parang totoo, guys. May mga time na ang isang mangga subject ko, kukunin ko yung balat, kukunin ko yung karne, kukunin ko yung buto, kukunin ko yung dahon, trunks, lahat yan, pati kung pwede man yung ugat or kahit yung dakta. Lahat yan, experimenting ko. Titingnan ko minsan yung tipong magbibigay pa sa akin ng flavor, yung hindi ko talaga ideally na yun yung gusto. Galing. So yung tiyaga sa R&D, isa na rin yan sa feeling ko, kailangan nyo mag-step up dyan. Tsaka gustong-gusto mo yun, no? Gusto mo yung nag-R&D, no? Kaya okay, mag-alala ko, nalalaso kasi buhay pa naman ako, guys. Awa ng Diyos na pagsalita pa naman tayo, kasama si Jason. Pero you have to do due diligence, pag-aralan nyo rin na may research na, guys. Kahit ngayon sa AI, picturean nyo lang isang bagay. Ano to? Picturean mo lang, di ba? Poisonous ba to? What's the scientific name of these plants? Tingnan nyo rin, huwag kayong mag-forage basta-basta. Baka mamaya naman. Tikim kayo ng tikim. Ako pa sisihin nyo. Sinuot ko sinunod. Gumatay, no? Pagdampot mong gano'n, bigla kang nagano. Si Khalil kasi. Tingnan nyo rin. Pero masaya, guys. Masaya yung bagay. Tapos, syempre, pag pupunta ka na isang lugar, may mga guide ka naman na tagang-taga doon. Alam mong farmer lang doon. Tara, punta nga ako sa farm nyo, pero hindi alam na mga... Paano yung ganun, boss? May mga kinukontak ang tao doon. Ikaw nagsama rin. Nakita ko ingredients. Biglang, sino nag-deliver sa atin ito, boss? Pare, sa Negros lang, sample. Sino nag-deliver sa atin ng kape? Ito sila, Daddy ng Minoyan yan. Minoyan Farm sa, pwede ko mapuntahan yung farm? Tara, punta mo. Ikaw, okay lang. Sabi, punta mo kung gusto mo, akit ka ng bundok. Sige, okay lang. Pero along the way, ang mission ko, makakita pa ng ibang mga titikman doon. Galing. Tapos magkausap ko na, ano pa tinitikman? Ang kakausapin nga naman yun. Ano pa dito ang kinakain nyo, guys? Ano pa dito ang iniinom nyo? Ano pa yung nakikita nyo dito na ito kinakain ng mga bata to. Ito inaano to. Doon ko na-discover yan. Yung mga ganyan, yung yutukon, sa Negros yan. Tapos parang itsura niyan, di ba? Ito, gamit ko dito sa Aguimat Gin yan. So, ito, hindi unknown pa sa ibang part ng Philippines yan. Pero yan, isa yan sa mga nakita ko doon. Dahil nga doon sa sinasabi ko sa na along the way, na-discover ko lang dahil nga kasama ko sila. Galing. Tapos mag-harvest na lang kami. Tapos tatanungin ko, eto ba marami to? Sa isang taon, gano'ng kadami to? Sa isang taon, gano'ng kadami yung harvest ito? Hindi ko pa nalilibot lahat ng bundok, pero siguro makaka-5 kilo ko sa isang buwan. Sige, tapos itanim mo na. Mga ganyan yung journey mo na nasusubukan mo yung conviction. Namimiss ko rin yung mga labas. At saka natutulungan mo rin yung mga local di ba? Nakaka-demand. Yun yung maganda. Nakaka-demand. Natutuwa naman ako every time na nakakapagbigay kasi dati, pati yung mga tao ko sa Aguimat,
pati purchasing dyan, medyo na, ano eh, na unorthodox yung approach kasi normally, dinideliver lang yung mga items. Tapos, minsan grocery lang or kung sino man yung palengke, ito yung produce na babagsak. Pero ito, dahil nga ang wari, doon time ng Agimat, foraging bar kasi yan eh. So, Oo, every oo. 6 months, nagbabago ng menu. Nag-una kami ng Batangas, sumunod si Ilocos, sumunod si Negros. Pero nung kausapin namin yung mga taga-Ilocos, yung purchaser namin, kailangan mo kontakin yun nandun, susunduin mo sa bus ng alas 6 ng umaga yun, lalapag na sa bus station ng alas 6 yun. Tapos, babayaran pa dati, Cebuana, Palawan Express, ang kausap yung anak lang nung farmer na walang alam sa cellphone, mga ganong Oo, kahirap, oo. talagang kamot na kamot yung huling purchaser. Sure, yung kausap natin, baka naman pwedeng i-diretso na sa atin. Hindi nga, paano sila? Hindi nga nila i-deliver dahil kinulit ko lang yan eh. Oo, oo. Kinulit ko lang na na ilagay lang sa bus station, inutos sa anak, tapos kami na bahala sa bus. Oo, Pero oo. kailangan mapadala mo muna yun. Bago niya ipadala, kailangan mapagbigyan na ng Cebuana Lulier yan. Siyempre, Oo. parang ganun. Buti nga ngayon, may Gcash na yun all. Pero nakaka-miss yun yung panahon na until such time na ang isang ingredients with the network of chefs na mga kaibigan ko, pag nag-post ako ng dati na isang bagay, nagtatanong na yung mga kaibigan ko. Tapos pag may mga sarap akong ingredients na nakita, binibida ko rin sa mga kaibigan ko na Chef Shelle, sila lahat yan, sila pwedeng tikman niyo to, masarap to, galing to sa isang farm. Na pag nagustuhan nila, dala nila sa menu nila. Kaya pala lagi ka ring mga nasa sa mga convention na mga Ng mga chefs, ng mga ganyan. chefs, mga Oo. food, mga Oo. sa WOPEX, mga ganun, 'di ba? Kasi yun Kasi yung tinitingnan mo rin yung mga Oo, yung mga new flavor na mga mo, no? tsaka kung ano ko yung maiko-connect. Oo. Parang gusto ko maging connection. Pero I'm not earning that much. Mga ganun. Hindi ako Oo. masyadong I want to earn dun sa bagay na ginawa ko. Pero dun Oo. sa hindi ko ginawa, nahayaan ko na sila na parang yung farmer to farmer, kinoconnect ako. Oo, ganun. Sila lang mga farmer tsaka producer and chef, sila nila yung nag-uusap. Galing. Mas natutuwa na ako dun. Basta pag ako binigyan mo ako ng 5 kilo ingredients, yung susunod na ingredient kilo sa kanila na. At least, kasi nasa menu ko pa yan eh. Oo. Pag wala na sa menu ko, pag matapos na yung menu ko, tsaka ako nakakausapin yung ibang mga chef na, uy, eto, maraming ingredients to ngayon, napatanim ko na marami. Hindi yung conviction yung Aha. challenge na pinatanim mo sila, sabay sakto, di mo kunin, masama yun. Oo, kawawa Hindi mo naman. rin pwedeng Kawawa gawin yun. naman, Kasi no? yung mga tao doon sa bundok or something na mga ganyan, maniniwala sa yan. Tapos sabay sakto, mulan, poprotektahan talaga nila with order lives kasi kumikita sila ng kakaiba doon eh. Oo. Sabay sakto, biglang, hindi na kami kukuha. Nakakaawa sila doon. Kawawa Huwag rin, nyo gagawin. Yun lang na huwag nyo gagawin yung guys. Tandaan nyo na, pag meron kayong you have to make sure na yung relationship ninyo, huwag nyo sisirain. Oo. Kaya minsan ilang din yung mga yan sa atin eh. Tipong, uy, nung dati ganun eh. Pero dati kasi nung panahon, uso yung sikreto na ingredients eh. Buti nga nawala yun eh. Na parang yung isang chef kakausapin yung isang producer na, huwag may pamimigay dito sa Sa kabila. akin lang Lalo to, na ha? to. Sa akin lang Lalo to, na to, isang pangalan na to, Jason, huwag mo ibigay Oo. kay Jason to. Sa akin lang yan. Parang ganun dati eh. Oo. Buti nga nawala yun eh. Nakwento sa akin ng mga, Chef Robby, nakwento niya sa akin na may mga ganun, na nag-gatekeep sila ng mga Ang natatrap doon sa laban nila na yun, yung mga producers. Mga farmers. Oo. Yun yung huwag nyo gagawin yung guys. Kung may ma-discover man kasi, okay yun, pero you have to make sure yung relationship nyo sa kanila na paniwalain nyo kasi pag naniwala yung tatay, o nanay, yung mga anak niyan, alam na maayos kayong kausap, i-entertain pa rin kayo yan. Ay, yung pinaka ninyo. Kasi, syempre, you're going into an uncharted territory, pupunta ako sa bundok, kung di na ako makababa. Diba? Dahil, di ka na makababa. Ito yung, nagpatanim sa akin ng marami, nangutang pa pinanla pa yung kalabaw para sa akin, sabay sakto, hindi na kinuha. Tsaka darating din yung time na, kakailanganin mo uli sila. Diba? Kumbaga, Mismo. babalik ka rin sa kanila. Kasi, yun yung tayo eh. Trabaho natin yun eh. Kumbaga, Tsaka going back, yun din yun. Sabi ko kasi na, maliit or malaki, patutunan nyo kayo makisama kasi hindi nyo alam eh. Kasi yung boss ko, hindi nyo sinabi sa akin, there will be time na empleyado kita pero we might be partner. In the future, naging partner ko na. Tapos meron din ako mga potential ngayon na mga naging empleyado ko dati. Na in the future, I want to be partner din. Bigyan ko rin opportunity maging partner ko. Kasi hindi mo rin alam eh, what goes around comes around. Tandaan nyo guys, isa to sa best knowledge din is, tuwing nakakita ko ng tao, kahit sabihin mong grease trap collector lang yan na kumakatok sa likodan ng restaurant ninyo, may alam yan na hindi mo alam. Kahit na street sweeper lang yan sa tapat ng restaurant nyo, may alam yan na hindi mo alam. Huwag kayong maglo-look down ng mga tao. Kasi kahit pa paano, pag kinausap nyo sila, may bagay na hindi nyo alam. Yun yung bilang tao dito sa mundo,
maximize yung time nyo to learn everything. And malelearn nyo lang yung everything pag hindi ka masyadong intimidating enough or di ba alam mo naman na pag may tao na mas marami pang alam sa'yo, wag mo na lang kausapin kasi parang wag mo na marami, si alam yan. Si knows it all, love boy, dumating na. Di ba? Mga ganyan tayo doon. Kaya mo na yan. Sige, okay na yan. Alam niya na yan. Ano gagawin, boss? Huwag mo na yan. Hindi siya sa restaurant ko kasi sa pinanggalingan ko, yung syrup namin, ganito eh. Dito ka na lang. Doon ka na lang. Huwag ka na dito. Parang gano'n. Minsan may mga ganong drama sa trabaho eh. Pero at the end of the day, you have to lower your guards and then alamin mo yung mga bagay na kahit sino maman yan. Yun lang yung kagandahan na ano. Yun, growing up in a place na I was born and raised in Tondo, ganun yung naging principle namin. Hindi kami pwede mag-look down ng tao and mataas, mababa. Yun. Kaya that's why, nadala ko naman. Isa success ko naman siguro, if you call it success, yung naging ano ko rin na siguro talent ko na rin is how to communicate with every walks of life. Kaya kong humarap sa hari ng Butan, kaya kong serban yung mga presidente ng APEC during that time, kaya kong kumausap ng mga boss, kaya ko rin kumausap ng mga normal na tao kahit magbabasura, kaya ko silang kausapin ng tao din, pinapakasama ko rin ng ano. Yun nung ano. Kaya hindi kaya nilang i-lower yung guard. Kaya hindi din pwede na parang Inglesero ka or something na sobrang angas mo, pupunta ka ng bundok. Wala, baka maraming pwedeng kunin dito. Kung anong pababay mo ng alas 6 yan para ang ganda ng cellphone, no? Tama, di ba? Ako, kung pupunta ako ng medyo ganun, mataas yung braggadocio ko or something na yung parang ikaw yung maangas ka. Hindi mag-share ng knowledge yun eh. Pag pupunta ako doon, parang kasama din nila ako. Tsaka ano lang yun eh, kumbaga, isang tanong, isang sagot ka lang sa kanila. Hindi sila yung mag-ano na, sir, meron pa kaming ganito, baka kailangan mo magiging to. ganyan sila in the future. Pero sa simula, ano yan eh, medyo parang ano pa yan, parang conservative pa medyo parang uptight pa sila na magsalita sila dahan-dahan. Pero pag nakita nila yung intention mo, katiwa-tiwala ka, maayos yung ano mo sa doon kanila. ka matututo. Yung sa buhay natin, doon ka matututo. Hindi pong pag marami ka talagang, hindi sila ilang sa'yo. Kaya yung iba din, sabi, baka naman mamatay ka dyan, pupunta ka sa gubat na ano. Diba, may ganun eh. Kasi minsan natutulog ako sa gubat dati, mag-isa dati madalas. Oo, parang gano'n. Pero in a way, kainin ka ng manananggal dyan, bahala ka. Oo, ka dyan, may NPA dyan, yung mga ganyan. Kaya yung usapan sana eh. Pero hindi ko naman naranasan yun sa awa ng Diyos. Sa buong Pilipinas, wala naman ako naramdaman na hostile when it comes to me searching for an ingredients outside. Naging kailala kaya along the way natutuwa pa rin ako kaya pag bumababa sila or something na may convention sa Baguio, nakikita ko yung mga farmer, talaga? Nakikita ko yung mga farmer, ayayin ko pa sila, may convention doon sa sama kayo. Parang gano'n, makikita mo sila na kahit dati sa Agimat, namimiss ko yung part na pag may bago kaming menu, yung menu galing sa farmer, yung farmer kasama sa nagsiserve, sila yung tipong nag-explain na ito po yung bigas namin, ito po yung galing po to sa bundok ng pinilisa po ang tawag dyan. Sila yung nag-explain. Namimiss ko yun. In time, guys, magandang magandang network din yan, guys. Maganda yung ganun. Sana marami. Ako hindi ko pa na-experience yung ganun eh, pero gawin natin. Gusto ko, naman ako, forage ako, pero hindi yung kagaya sa'yo. Medyo pero gusto ko yun. Actually ito guys, ito mga bagong pinorage ko yan. Langka, galing yan sa Malbar kasi doon sa lugar na inaano namin yan yung mga bago. Kaya bagong-bago pupunta ko lang doon yan yung mga nakita ko. So, tuwing pupunta ako, may sisiguraduhin ang kukunin ko na eksperimento ko na dito. Gimaras, maganda Gimaras. Masarap yung mangga ng Gimaras. Grabe, no? Iba. Hindi kasi kami ni Oreo, yung si best friend ko sa. Nung natikman ko yung Gimaras na mangga, ito hindi sa pag-ano to. Kasi last 2 years ago yata pumunta kami ng Iloilo. So pumunta na rin kami ng Gimaras. Unang punta ko lang yun doon. Nung natikman ko yung mangga, sabi ko, grabe nga talaga. Iba talaga. Marami din doon sa lugar na yun yung Western Visayas tsaka yung Gimaras part. Napakadadaming ingredients yan. Sobrang swerte ninyo. Kaya nga sinasabi ko doon, pag kunwari may concept ako sa Davao, sa Cebu, or sa Negros, sabi ko, huwag kayo magsiksikan sa Manila kasi ang mga tao dito sa Luzon and Manila, naiinggit pa sa inyo kasi kayo, may playground na kayo. Ang laki ng playground nyo, may bundok, may gubat kayo. Kami wala. Pupunta pa ako ng Batangas para na magkaroon Kaya ngayon, guys, lilipat na ako doon for good. So next year doon yun ako Ano to, sarili mo na to doon? May mga partners naman ako doon. May mga partners ako doon na naniniwala sa akin na kasama ko
since day one. Okay. Since day one ko na mga kaibigan na naniniwala sa akin. May mga gusto pa rin bumangka, pero kasi pag tumatanda ka na rin, isa na rin sa, ay tumatanda na, aminado. Hindi, pag medyo nakakaroon ka na rin edad, siguro you're matured enough, yung network mo, tinitrim down mo na rin. Hindi na rin lahat kasi. Pag sa other networking stage, masarap kausap lahat. Pero darating yung time, makikita mo yung tunay. Sa tunay, lalo na ng pandemic, lumabas yung tunay. Talagang parang ginto na buhangin na sinala, yung ginto, nilalagay yung tubig, makikita mo talaga yung mga ano. Yun, darating yung time na yung network mo, you have to make sure na hindi naman lahat pinagsasabihan. Kaya nga katulad ako, may mga bagay din ako na at least kayo, welcome kayo sa hindi itong facility is not really for everybody, but isa nung Jason Allen, Genesis yan eh. Sabi ko, walang Thank you dyan, boss. Maganda yung ano nyo. Pero yun, sige, siguro tatapusin na natin to boss, no? Oo. Kasi medyo marami na kami natutunan sa'yo. And last shot natin, di ba? Oo nga Sabi mo pala, last shot, no? Last call. Last Last call. call tayo, last call. Last call to place your bets. Yan. Saan ka ba lumaki, Son? Pasay. Batang Pasay. Batang Pasay ako, boss. Saan ka sa Pasay? Sa Pildera 2. Pildera 2 daw. Malapit ba kalabugoy ko yan? Hindi, medyo malayo. Sa ano yun eh? Shoutout sa mga Pelderados, yung OG ninyo kasama ko. Shoutout din sa Tondo, guys. Mga ano ko. Mga tropa natin sa Tondo. Ang bandang pritil. So guys. Thank you. Thank you, boss. Maraming guys, salamat. Yung kanto. Ayan. Kanto salted caramel. Available na Ito, rin paborito ko to, boss. Ito, pwedeng pampatamis sa mga kape ninyo. Sa mga bagay. Anything na parang substitute sa sweetener na may alak. Ito na agad yung ano nyo, guys. Cheers. Cheers, boss. Sarap. Thank you. Yun. Last shot. Dumapo tayo sa pangatlo, no? Maganda yung podcast. Usapan natin. Sa bandang dulo, pahaba yung kinasabi kasi mayroon pa lang may gasolina. Pero bago ako magtapos, boss, ano ba yung mga aabangan nila? Kay Kalel, bukod sa mga produkto mo, like mga next project mo, mga ganyan. Ako for now focus talaga ngayon ako sa May mga paglabas WOPEX ng ka ba? May mga ganun ka ba? Lately hindi ako masyadong tumatanggap ng mga kasi ayoko ma-out of sync dun sa ginagawa ko, parang one at a time muna. Okay. Pero pag natapos to, ayun I will start engaging again dun sa mga activity. Pero yun guys, open pa rin naman ako kung may collab kayo na naiisip or something. One click of a button lang naman. PM is the key lang. PM the key lang kung meron kayo nakikitang collaboration and all. Tapos yan, possible test pero tingnan pa rin natin. Test. Kasi Okay, nag-reach out sila sa akin pero tingnan pa rin natin kung ano yung kung papala rin at kung awa ng Diyos. Tsaka guys, always pray. Isa yan sa naniniwala ako na pinakamalakas na sandata ninyo. Yun yung pala kung ba't ko napagtagumpayan din lahat kasi the end of the day, hindi lahat nasa utak mo sagot. May mga bagay na kailangan mo na ibaba din lahat. Ako, lagi ko natawag, parang tawag ko sa kanya, Tay. Kasi I grew up na hindi naman ako lumaki na may tatay na katabi. Parang tatay lang tawag ko sa kanya. Tay, pag yung nagsalita na ako ng tay na mag-isa ako, siya na yun. Parang yung pakiramdam na kasama ko na siya. Parang gano'n na may mga bagay na mawawala, may mga bagay na pero hindi lahat kaya ng tao talaga. Kailangan talaga ito paano, dasal pa rin. Naniniwala pa rin ako na mayroon pa rin talaga naniniwala ako na lalo na sa panahon yan. Kailangan mo ng kaagapay, possible na mayroong babackstab or what. Pero merong hindi talaga tatalikod sa'yo. Yun lang. Tiwala ka lang talaga. Yun lang. Tsaka yun, dagdag ko lang rin doon sa sinabi ni Kalel. Actually, ano talaga yan, kumbaga, tama yung sinabi niya, hindi lahat kaya ng tao. Hindi lahat kaya natin. Yung iba, kailangan rin nating ipagsalan-alan sa kanya kasi ako, marami akong pagkakamali. Lahat pinaubaya ko na sa kanya. Pero masasabi ko pa rin na hanggang ngayon, blessed pa rin ako kasi hindi niya ako pinapabayaan. Maganda yung trabaho ko. Maayos yung pamilya ko. Walang sakit sa may pamilya ko. Diba? Yun na lang. Magandang blessing yun eh. Oo. Nakakapag-aral napag-aaral ko yung anak ko sa magandang lugar. Sa magandang school. Kaya, yeah, blessing. Thank you yung sa mga blessing. Pero, yun nga, maraming salamat din, Boss Kalel. Salamat. Thank you sa napakaganda mong studio. Oo, yun. Maraming salamat. Oo nga pala.
bago mo kailangan mong isa Ah. sa mga kailangan mo na laruin, bagay na bagay sa Ano to? Iron Amin na to? Sine, Oh, yun. bigay ni Meron na kami, Nino partner Ezra, ko, ha? Aguiman Jen. So, yan. Thank you, boss. Para naman sa mga next ninyong paiinuman. Yes, sir. Pero at least tayo, nandito tayo sa live version eh. Oo. Hindi ko, kayo na yun sa iba. Yeah. Biktimahin nyo na yung Tsaka mga, yung yung mga susunod. Ito, first ano pa lang namin to, guys. First ano pa lang namin to, episode. So, marami pa kayong aabangan sa Top Shop Stories. Abangan nyo, marami pa tayong matitinding guest na darating. Mismo. Excited ako dun. Tapos, yun, maraming sa. Tumatanggap din kami ng mga sponsorship, ha. Baka may gusto mag-sponsor. Baka naman. dyan. Yun. Pero, ayan, maraming salamat, Boss Kalel. Thank you sa Agimat Gin. Thank you. Sa lahat ng ano mo, pag-welcome sa amin. Thank you so much. Isa ka na napaka-solid na haligi ng bartending industry. Hindi lang ng Maraming bartending salamat. industry, pati buong community. Maraming salamat. Thank you. And thank you guys. Maraming salamat. At ito uli ang Top Shelf Stories, which is pinag-uusapan natin ang success ng hindi lang bartender, pati buong hospitality community. Marami pa kayong aabangan. Maraming salamat. Top Shelf Stories.